Sa ilalim ng maulap na kalangitan ng Mancheng, ang babaeng nagngangalang Bait Xiao Duo ay pumasok sa paghahanap sa misteryosong pintor na may palayaw na black, dala ang mga alaala at kasinungalingan. Sa gitna ng mga banggaan ng pagdududa at mga tingin na tila estranghero, siya at ang lalaki ay unti-unting napasok sa isang walang pangalang ugnayan. Ngunit sa huli, maililigtas ba ng katotohanan ang dalawang pusong minsan nang nasaktan o ang lahat ay isang sandali lang ng pagdampi na naglalaho? Si Xiao Duo ay isang babae na may dalawang magkatulad na pagkatao. Ang isang bahagi ng kanyang puso ay nangangarap na mahalin sa yakap ng isang tao, habang ang isa pang bahagi ay nananatiling nakulong sa putik ng kalungkutan mula sa mga taon ng high school. Ang tanging kaibigan sa mga araw ng pagiging nag-iisang mambabasa ay walang iba kundi ang kakaibang nobelang iyon ng isang misteryosong otor na nagngangalang Bai. Dala ang pangarap na makilala ang kanyang idolo sa alamat, si Xiao Duo ay masigasig na kumuha ng entrance exam para sa Miancheng Medical University. Sa unang araw ng pasukan, hindi sinasadya niyang nasaksihan ang isang babaeng estudyante na nagngangalang Lin Xiao Miao na binubuli. Ang sitwasyon ay hindi naiiba sa kanyang sariling nakaraan, maliban na sa pagkakataong ito ay tumayo si Xiao Duo upang iligtas ang kaibigan. Nagpanggap siya na sila ay matalik na magkaibigan mula sa nakaraang buhay upang mailigtas si Xiao Miao. Pagkatapos, nagkasama sila sa iisang dormitory room. Bilang pasasalamat, binigyan ni Xiao Miao si Xiao Duo ng isang tsokolate. Ngunit hindi siya nakatanggi dahil ang pagkain ay ang tiket niya noon para mapabilang sa listahan ng mga matataba at pinandidirihan. Nang makita ang kwentong The Owl and the Squirrel, bulong ni Xiao Miao. Narinig ko na si Blake ay nag-aral din sa paaralang ito. Ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay napakamisteryoso. Gayunpaman, si Xiao Duo ay umaasa pa rin na makilala siya ng isang beses sa kanyang buhay, kahit na kailangan niyang halungkatin ang bawat pisa sa bakuran ng paaralan. Sa punong tanggapan ng Chuan Chao Publishing House, isang sikat na training ground para sa mga idolo sa literatura, ang editor-in-chief na si Yu Shufen ay galit na galit dahil sa personal na account ni Blake. Ang kanyang pangalan ay Su Yancheng, na biglang bumaha ng komento mula sa mga tagahanga na humihingi sa kanya ng bagong kwento. Sa ilalim ng pressure mula sa publiko, pinaalalahanan ni Yu Shufen si Yancheng na maaaring ipagpatuloy niya ang pagsusulat. Kung hindi, ang artificial intelligence ang papalit sa kanya bilang Blake. Pagkatapos marinig ito, si Yancheng ay tulala at nagbulong-bulong na baka talo na siya sa isang makina na walang puso. Kasabay nito, si Xiao Duo ay dumating sa tanggapan ng Chuan Chao Publishing House dala ang isang tiyan na puno ng pagtataka. Nagkataon na nakasalubong niya si Yancheng na papalabas at mabilis na nagpakilala si Xiao Duo na siya ay ang assistant ni Blake na pumunta upang makipagkita kay editor-in-chief Yu. Ngunit nang marinig ito, sinabi ni Yancheng na sinungaling siya at umalis. Hindi sumuko, nagtanong si Xiao Duo sa mga empleyado at narinig niyang may isang taong nagngangalang Yu Shubai na naghahanap din kay editor-in-chief. Gamit ang intuwisyon ng isang taong matagal nang mahilig sa kwento, nagpasya siyang lihim na sundan siya, ngunit pagkatapos ng 2 hakbang, tinawag siya ng isang empleyado. Habang sumasagot ng tawag ang empleyado, mabilis na sinundan ni Xiao Duo si Shubai. Nakita niya itong suot ang ulo ng isang kwago at nakikipag-usap kay editor-in-chief. Bago pa siya makapagsalita, narinig niya si editor-in-chief Yu na nagsasabing ang manuskrito ng season 3 ay dapat manatiling lihim at hindi dapat ibunyag sa labas. Nagkataon na narinig ni Xiao Duo ang lahat ng sinabi at lihim siyang nakasiguro na si Yu Shubai ay si Blake. Sa kahabaan ng romantikong daanan sa tabi ng dagat, hindi inaasahang nakita ni Xiao Duo si Yancheng. Palihim niyang hinulaan na tinanggihan siya ng publishing house na mas masakit pa kaysa sa gamot. Naalala niya na minsan ay isinulat ni Blake na kung ang isang tao ay may lakas ng loob na mabigo ng 41 beses, ang ika-negatibo 42 beses ay magiging matagumpay. Sinundan ni Xiao Duo si Blake sa bawat hakbang, mula sa yugto ng pagbibiro sa pamamagitan ng liham hanggang sa pagiging isang Diyos ng paglalathala. Nang makita na siya ay nagpakilala pa rin bilang assistant ni Blake, walang pakundangan na sinabi ni Yancheng na siya ay isang expert sa pagluloko na nagsasagawa ng kunwaring psychological counseling. Humingi pa siya ng bayad kaya tinanggap niya ang kanyang desisyon. Ngunit hindi pa tapos, kinuha niya ang kanyang sketchbook, iginuhit ang kanyang larawan at inialay ito sa kanya na may pangalang sanay sa pagsisinungaling. Pagbalik, nakilala ni Xiao Duo ang kanyang roommate na si Hier. Nagkataon na narinig niya itong kausap sa telepono ang isang taong nagngangalang Shubai. Nang marinig iyon, inamin niya na hinahangaan niya talaga si Shubai. Ibinunyag niya na si Shubai ay hindi lamang gwapo at matalino, kundi pati na rin ang vice presidente ng student council. Siya ay kasalukuyang nag-aaral sa departamento ng psikolohiya at ang marinig lang iyon ay sapat na upang makita ang kanyang estado bilang national crush. Sa araw ng orientation para sa mga bagong estudyante, si Xiao Duo ay sabik na naghahanap ng comic club, ngunit hindi niya ito makita. Nang magtanong siya, nalaman niyang ang comic club ay nasa bingit ng pagbuwag. Nang tumakbo si Xiao Duo sa opisina ng comic club, agad niyang nakatagpo ang kanyang kaaway mula sa nakaraang buhay. Siya si Ikuan, ang kapitan ng boxing club na nagsisigaw at gustong angkinin ang lugar na parang ang opisina ng paaralan ay ang sarili niyang boxing ring. Sa gitna ng tensyon, dumating si Shubai at pinaalalahanan si Ikuan. Kung gusto mong agawin ang lugar, dapat mong hintayin ang desisyon ng paglalaan mula sa Youth Union at hindi mo makukuha ang kontrata sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng iyong kamao. Isang miyembro ng comic club na nagngangalang si Aoyang ang nag-anunsyo. Si Yancheng ay malapit nang matapos ang isang malaking sponsorship deal. Nang marinig ito, halos matawa si Ikuan na nagsasabing walang sinumang bobo ang magtatapon ng pera sa isang bagay na may kinalaman sa pagguhit para sa mga bata na walang sinumang nagbabasa.
Hindi malungkot ang kanyang mga mata, diretsong itinulak ni Yancheng ang drawing sa isang tabi at pumasok sa laban kasama si Xiaoyang. Nagliwanag ang mga mata ni Xiao Duo nang makita niya ang drawing ng kwago sa sahig. Sa isang mapagpasyang tono, inihayag niya na ang comic club ay hindi magkakawatak-watak. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tunay na assistant ni Blake, ang taong itinuturing na tunay na kayamanan sa mundo ng student comics. Upang patunayan na hindi siya isang fan na may delusyon, kinuha niya ang isang sketch na ang orihinal na draft ni Blake. Kinumpirma ni Shubai na nakakita na nito sa gusali na ito ay tunay. Dahil sa katotohanan na masyadong nakakumbinsi, ang grupo ni Ikuan ay tahimik na umatras. Habang nag-aaral, biglang inanyayahan ng guro si Yancheng na maging teaching assistant. Ang kanyang trabaho ay ipaliwanag ang ugnayan sa pagitan ng modernong psikolohiya at tradisyonal na medisina. Nang tumingin siya kay Xiao Duo, nakita niyang tutok siya sa kanyang telepono. Kaya naman, pinatay niya ito at hiniling na ibahagi sa klase ang mga natuklasan sa akademiko mula sa larawan na iyon. Nakita niya ang bahagyang namumulang mukha ni Shubai at mahinahong sinabi, batay sa paunang obserbasyon, ang bahagyang pamumula ng kanyang mukha ay maaaring resulta ng pagkapagod at hindi balansing pagkain. Sa medikal na termino, ang yang ay nananaig at ang yin ay humihina. Sa labas, mukhang puno siya ng enerhiya, ngunit sa loob, kulang siya sa ki at dugo. Hindi lamang niya na-diagnose ang sakit kundi nagbigay rin siya ng nakakumbinsing solusyon. Kailangan mong ayusin ang bilis ng iyong trabaho at magpahinga ng sapat at maaari ka ring mag-ensayo ng Tai Chi sa umaga upang mapabuti ang iyong internal energy at ki. Ang katabi niyang si Xiao Miao ay nakikinig na may mga matang nagniningning sa paghanga at bumulong. Hindi nakakagulat na isa kang die-hard fan ng tradisyonal na Chinese medicine mula pa sa sinapupunan. Malapit na matapos ang klase, nakatanggap si Xiao Miao ng mensahe na ang video ni Xiao Duo na nag-diagnose online ay nagiging viral sa forum ng paaralan. Ang mga netizens ay masiglang nag-uusap at binigyan pa nga siya ng titulong scientist ng traditional medical science. Muli, si Xiao Duo ay naging sentro ng atensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babae na nagtatago sa sulok kundi isang taong lumalabas sa liwanag. Noong nakaraan, nang ang kanyang matabang katawan ay naging paksa ng chismis sa klase, nagdahilan si Xiao Duo na mayroon siyang sakit at ang pagtaba ay isang bagay na hindi maiiwasan mula sa medikal na pananaw. Ang maliit na kasinungalingan na iyon ay naging tiket niya para makakuha ng simpatya. Gayunpaman, upang mapanatili ang tiket na iyon, kailangan niyang maghabi ng mahabang serye ng iba pang mga kasinungalingan at gawin itong isang mental na baluti. Ngunit kapag ang baluti ay nabasag, ang mahinang sarili sa loob ay pinipiling tanggapin ang mga panunukso ng iba at ang sakit ay mananatiling nakatanim sa kanyang puso. Sa oras na ang kanyang pananampalataya ay nasa pinakamababa, nakilala niya si Greg, hindi sa totoong buhay kundi sa mga pahina ng kwento. Ang kanyang comics ay parang isang maliit na ilaw na nagbigay liwanag sa madilim na silid sa loob ng kanyang puso. Ang mga fictional na karakter, ngunit nakakagulat na mainit-init ay nagbigay sa kanya ng ginhawa at lakas ng loob na magsimulang muli at matutong mahalin ang kanyang sarili. Si Xiao Duo ay isang batang babae na nagtago sa likod ng libu-libong depensa, ngunit salamat kay Greg, kaya na niyang tumayo ng tuwid sa buhay. Nagpunta si Xiao Duo sa departamento ng psikolohiya na may matinding determinasyon at ang kanyang layunin ay walang iba kundi si Greg. Ngunit ang taong nakilala niya ay si Yancheng at wala si Shubai dito. Tumalikod na sana si Tiu upang umalis nang bigla siyang natigilan at tumingin sa bintana. Nakita niya ang malalim na asul na kalangitan. Napakaganda nito, walang pinagkaiba sa tanawin sa labas ng bahay ng lalaking kwago sa kwento. Inanyayahan siya ni Exit DDD na lumabas, ngunit bigla siyang naalala na may utang pa siyang eksperimento sa propesor tungkol sa mga kasinungalingan. Hindi pa rin siya naniniwala na siya ay tunay na assistant ni Greg, kaya iminungkahi niya na sumali siya sa isang lie detector test. Matapos ayusin ang mga kagamitan, nagsimulang magtanong si Exit DDD ng ilang personal na impormasyon. Gayunpaman, nang tanungin niya kung ilang beses na siyang nagsinungaling, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Tiu. Itinatanong ni Exit DDD, kaya ano ang makakapagpatigil sa iyo sa pagsisinungaling? Ang sagot ni Tiu ay walang pag-aalinlangan, ang comics ni Greg. Ikinuwento niya na nang nasa pinakamababang punto siya, ang mga pahina ng comics na puno ng inspirasyon ang bumangon sa kanya. Bahagyang humiti si Exit DDD at sinabing laos na si Greg. Sabi ni Tiu, may kaunting problema lang siya, pero ang isang tulad ni Greg ay kailangan lang ng isang iglap para bumalik sa kanyang kasikatan. Kahit na hindi na siya mag-drawing, patuloy ko pa rin siyang susuportahan dahil gusto ko si Greg. Sakto namang pumasok si Gigi at agad na sinimula ni Tiu na parang naon ang switch ng kanyang pananampalataya na sabihin na kabisado niya ang kwento ng lalaking kwago at babaeng Skeren. Hindi niya maitago ang nagniningning na mga mata sa pag-asam sa season 3, kahit pa sa susunod na buhay ay handa siyang maghintay. Biglang nag-alok si Gigi na maging WeChat friends. Halos hindi siya makapagsalita, ngunit mabilis siyang tumango at taimtim na nangako na pananatilihin niyang sikreto ang pagkatao ni Greg. Sa oras na ito, pumasok siya sa opisina ng club upang hanapin ang drawing ni Greg. Aksidenteng nakasalubong ni Tiu si Tide. Nagtanong siya kung bakit sobrang masigasig siyang tumulong sa comic book club. Patuloy na nagkwento si Tiu sa parehong paraan. Nagtanong muli si Tide tungkol sa writing habits ni Greg.
Ang sagot niya, madalas siyang mag-drawing ng background muna bago ang pangunahing bahagi. Minsan tumutulong pa ako sa pag-sketch ng ilang basic outlines. Pinagmasdan ni Exit DDD ang kanyang mga kamay at sinabi, hindi ko maisip na nakahawak na ang mga kamay na iyan ng lapis, lalo na sa pag-sketch. Bukod pa rito, nagsisimula si Greg sa foreground bago ang background. Ang kanyang paraan ng paggawa ng mga layers ay napaka-distinct. Nang marinig ito, hindi nagalit si Tew. Sa halip ay lihim siyang natuwa na parang nakahanap siya ng soulmate. Kaya pala, mas kilala mo pa si Greg kaysa sa akin. Masaya niyang ibinahagi ang ilang personal na sikreto ni Greg na nalaman niya. Takot na takot siya sa matataas na lugar at ayaw na ayaw niya sa berdeng sili. Dahil nakita ko ang larawan niya na tinatanggal ang maraming sili mula sa plato. Nagpasalamat si Exit DDD sa walang lasang pagbabahagi, ngunit sinabi na ang comic club ay hindi tatanggap ng mga sinungaling na tulad ni Tew. Nang marinig niya ang tunog ng gwardiya, hinila ni Tew si Exit DDD upang magtago sa ilalim ng lamesa. Sinabihan niya itong kunin ang kanyang telepono na naging dahilan upang mahuli sila ng gwardiya. Sinabi ni Tew na miyembro siya ng boxing club at hinila si Exit DDD upang tumakas. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, tinanong ni Tew si Exit DDD, hindi ba talaga pwedeng magsinungaling ang isang tao? Naisip niya na ang ilang kasinungalingan ay nagmumula sa mabuting intensyon at ang ilang katotohanan ay nangangailangan ng lakas ng loob. Ang pagpapasya kung ano ang gagawin sa isang kasinungalingan ay nasa bawat individual. Ako, Exit DDD, magsisinungaling ka ba? Tumalikod si Exit DDD, ayaw sumagot at tinakot siya ng gwardiya na papalapit na siya kaya tumakbo siya paalis. Kinabukasan, nakita ni si Tew sa labas ng basketball court. Nagmamadali siyang lapitan at magtanong tungkol sa babae na kasama niya noong nakaraang araw. Naalala ni Tew na si Tew pala iyon. Nang marinig niyang gustong makipagkaibigan ng lalaki, ibinunyag niya, si Tew ay miyembro ng Chinese Culture Club. Nagtataka si Exit DDD, paano kayo nagkakilala? Bilang isang matagal ng miyembro ng Comic Book Club, pumayag si Tew na tanggapin si Tew bilang miyembro. Sa Chinese Culture Club, narinig ni Tew na sinabi ni Tew na mali ang suot ng lahat ng hanfu. Ang dahilan ay ang kaliwang bahagi ng damit na nakatiklop sa kanan ay para sa mga ethnic minorities o para sa mga pampatay na damit para sa mga namatay. Nagalit ang club president at pinalaya si Tew sa opisina. Pumasok si Tew at inirereklamo ang kawalan ng kaalaman at pagpayag ng kultura sa club na matuto. Pagkatapos ay dinala niya si Tew sa labas at bumalik para makipagtalo sa kanila. Sa pagtatapos ng digmaan, masaya pa rin si Tew kahit na may mga gasgas siya sa mukha dahil ipinagtanggol niya si Tew. Sa tingin niya ay maganda ang sinasabi niya at ang mga taong iyon ay walang alam sa kultura. Sila ay nagsusuot lamang ng hanfu para sa mga litrato na ipopost sa social media. Inalok niya siyang sumali sa comic club. Samantala, nakilala ni Editor-in-Chief Bouvet si Tinsatide. Pinayuhan niya siya na mag-focus sa kanyang trabaho sa halip na sa comic club. Humingi siya ng sponsorship para kay Tinsatide, ngunit hindi ito inaprubahan ng mga senior. Higit pa rito, sinabi niya na isipin niya ang paggamit ng kanyang pagkatao bilang isang chef upang lumahok sa inter-school comic exhibition. Pagdating sa club, narinig ni Tinsatide na nabuwag na ang mga dating miyembro. Mayroon na lang silang kabuuang 4 na binata. Maringal na ipinahayag ni Tew na nag-recruit sila ng isang bagong ace card na siyang assistant ni Blake. Sa pagtingin sa munting pag-asa sa mata ng mga miyembro, hindi niya magawang sirain ang kanilang pag-asa. Sinimula ni Tew ang ritual ng pagpapakilala sa kasaysayan ng club. Sinabi niya na pagkatapos sumali ni Tinsatide, biglang nagkaroon ang comics ni Blake ng maraming eksena sa Metacheng Medical University. Kumalat ang sabi-sabi na si Blake ay nagtatago doon, kaya nagunahan ang mga tao sa pagsali sa club. Ngunit isang taon na ang nakalipas, hindi na nag-update si Blake kaya unti-unting nanghina ang club. Pinaalalahanan ni Tinsatide na ang club ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1-0 miyembro upang magpatuloy. Nagpasya si Tew na ibibigay niya ang lahat upang maibalik sa rurok ng tagumpay ang club. Ang determinasyon ni Tew ay nagpaindak sa mga miyembro. Pumunta siya kay T.A. Gihe at tinanong kung galit ba ito na nagpakilala siyang assistant ni Blake. Hindi siya sinisi ni T.A. Gihe dahil gusto lang niyang lutasin ang problema. Nakita niyang naghahanda ito para sa isang social gathering kaya nagkaroon siya ng bagong ideya. Pagbalik sa club, pinag-usapan ni Tew ang plano nilang mag-ayos ng hitsura upang makaakit ng mga bagong miyembro sa gathering. Plano sanang tutulan ni Tew ang pagdalo, ngunit nang marinig na sasali si Tew sa recruitment event, agad siyang nagbago ng isip at buong sigasig na dumalo. Ayaw sanang sumama ni Tinsatide pero pinilit siya ng mga miyembro na pumunta sa club. Ang student party ay ginanap sa tabi ng dagat. Ang bawat dadalo ay magsuot ng isang bracelet na magva-vibrate kapag nakakaramdam ng attraction. Nang makita niya si Tew, ang bracelet ni Tew ay patuloy na nagliwanag. Pansamantala niya itong tinanggal para magkaroon ng tahimik na oras kasama ang kanyang diyosa. Samantala, tinanong ni Gihe si Tinsatide kung nakahanap na siya ng subject para sa kanyang pananaliksik. Sakto namang dumating si Tew at ang kanyang asul na damit ay nagpaganda sa kanya. Kaya hindi na napansin pa ni Gihe at Tinsatide na nakatingin na pala sila sa kanya. Tinawag niya ang lahat para panoorin ang kanyang mga kasama sa kwarto na mag-perform. Si Gihe, na miyembro ng drama club, ay lubhang nakatuon sa kanyang papel bilang isang babaeng pinagtaksilan ng kanyang kasintahan. Matapos ang pagtatanghal, tumingin siya kay Tinsatide, ngunit nakatuon lang ang atensyon niya kay Tew. Ipinagpatuloy ni Gihe ang programa sa pamamagitan ng pag-organisa ng isang laro na tinatawag na vibration signal. Nag-sign si Tew sa kanyang mga kasama na magpakita ng kanilang appeal para maka-attract ng mga bagong miyembro. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang assistant ni Blake at nag-inganyo ng mga fans na sumali
sumali sa comic club. Biglang lumapit si TAB para makipag-usap kay Tew. Tinanong niya kung nakilala na niya ang isang taong nagpapapintig ng kanyang puso. Nang mag-vibrate ang kanyang bracelet, mabilis na binawi ni TAB ang kanyang kamay. Siya ay nagdahilan na manhid ang kanyang kamay at nagpaalam na pupunta sa banyo. Dito, lumapit si Hajiki upang makipag-usap kay Exit Tidid. Nalaman na sila ay magkaklase sa ikatlong taon ng psychology. Hindi pinansin ni Exit Tidid si Hajiki dahil abala ang kanyang mga mata sa panonood kay Tew. Nang makita niyang may isang lalaking estudyante na gustong makipag-chat sa kanya, hindi na siya nakapagpigil at agad na pumunta sa lugar ng lalaki. Sinunod ni Tew ang proseso at tinanong kung mayroon na siyang nakatagpo na nagpapatibok ng kanyang puso. Tinuruan niya itong magbahagi ng kanyang mga interes sa taong gusto niya. Halimbawa, gusto niya ang mga comics at ang taong katulad ni Blackie. Ang bracelet sa kamay ni Exit Tidid ay nag-vibrate kasabay ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Ilang lamesa ang layo, ang bracelet sa kamay ni Tew Sangwoo ay patuloy na nag-vibrate habang nakaupo siya sa tapat ni Tew Gyu. Nahiya siya kaya itinapon niya ang bracelet sa kalapit na mangkok ng orange juice. Ang susunod na aktibidad ay ang two-person, one-leg race. Si Tew Sangwoo ay maswerteng napunta sa parehong koponan ni Tew Gyu. Si Hajiki ay nabunot para sa koponan ni TAB. Medyo kinakabahan si Exit Tidid habang tinatalian niya ang kanyang binti sa binti ni Tew. Nang marinig siyang sinasabing hindi siya magaling sa sports, inihayag ni Tew na tumakbo siya ng 6 kilometro para makapunta sa boxing ni Blackie. Pinayuhan niya itong makinig sa hudyat at magsanay muna, ngunit hindi nakasabay si Exit Tidid kaya natumba si Tew. Nang marinig ang simula ng 7, hinilan niya ang kamay nito pasulong at tiningnan ang bolang malapit ng bumagsak sa ulo ni na Harmony at Herbie. Tumalon si Blossom para bigyan sila ng babala. Nang magising, nakita niya ang sarili na nakahiga sa kama sa ospital at nababalutan ang dalawang kamay. Natatakot siyang tumawag ng tulong nang biglang hinila ni Nolan ang kurtina. Pinagbawalan niya itong sumigaw sa hating gabi. Humingi ng paumanhin si Blossom at nangakong bibili ng epektibong pamahid sa paa para sa kanya. Kinabukasan, umiiyak si Blossom sa bago niyang damit. Nang marinig ang reklamo ni Nolan, tinanong siya ni Blossom kung paano niya ito babayaran. Gusto niyang maging laboratory rat nito, ngunit naisip ni Blossom na may masama siyang intensyon. Nang makitang hirap maglakad si Nolan, pumayag siyang maging saklay at tumanggap na maging laboratory rat para sa kanya. Imbes na sumandal sa balikat, hinawakan ni Nolan ang ulo ni Blossom para mabawasan ang pagkailang. Sa banyo, nakatanggap si Nolan ng tawag mula sa kanyang ina. Humingi ng tawad ang kanyang ina dahil sa sobrang abala niya sa trabaho. Nang matapos si Nolan, patuloy siyang sinaklayan ni Blossom. Pinayuhan niya itong tratuhin ng mabuti ang kanyang laboratory rat. Nabigla siyang naisip na kung mababalian siya ng kamay at mababalian ito ng paa, matutulungan nila ang isa't-isa. Nang marinig si Nolan na pumayag si Blossom na maging saklay nito. Pagbalik sa kwarto, hiniling niyang balatan ang saging para sa kanya at agad na isinubo ni Nolan ang buong saging sa bibig ni Blossom. Sa kabilang dako, sinisi ng class advisor si TAG dahil hindi nito inuna ang kaligtasan. Bukod pa rito, maraming estudyante ang nagreklamo na ginamit na dahilan ng comic club ang birthday party para makipag-ugnayan. Naisip niya kung paano niya mapagkakatiwalaan si TAG para sa posisyon ng student council president. Sa ospital, gusto pa rin ni Blossom ng mga kahel. Hinala ni Nolan na gutom si Blossom kaya pinapili niya ito ng pagkain. Nang makitang hirap si Blossom pumili, nagpasya siyang mag-order ng pig trotter soup para sa kanya para makakain ito ng masustansya. Habang naghihintay ng pagkain, binalatan ni Nolan ang mga kahel, ngunit hindi niya ito pinakain kay Blossom. Nang dumating ang pagkain, nakitang masarap ang pagkain ni Nolan, kaya humingi si Blossom na subuan siya nito. Nagtaka siya kung hindi ba siya natatakot tumaba dahil sa dami ng kinakain niyang karne. Naisip ni Nolan na ano naman kung tumaba siya, basta malusog siya. Ang mga salitang iyon ay lihim na nagpaantig kay Blossom at napansin niyang ginagamit niya ang mga chopsticks nito. Tamang-tama, dinalhan ni Harmony ng pagkain si Nolan. Nang makita si Blossom na hindi pa kumakain, sinubuan siya ni Harmony para kay Nolan. Sinabi ni Blossom na mapalad ang sinumang mapapangasawa ng kanyang senior. Nagkunwari siyang inaantok para bigyan ng privacy ang dalawa. Tinulungan ni Harmony si Nolan na mag-note sa lektura ngayong araw. Sa gabi, dumilat si Blossom at nakita ang seryosong mukha ni Nolan. Inamin niyang gwapo ito pero medyo masama lang ang ugali at pumasok si Zola para mag-ulat. Ang student council ay hindi tumatanggap ng mga aplikasyon sa pagtitipon. Dahil sa kakulangan ng mga miyembro at walang pondo, bubuwagin ng paaralan ang comic club. Sa labas, narinig ni GADF si Blossom na sinisisi ang student council sa pagiging hindi makatwiran kaya hindi siya naglakas loob na pumasok para bisitahin siya. Nang makita si Blossom na lumuluha, pinayuhan siya ni Nolan na huwag mag-alala dahil ang club ay isang titulo lamang. Ngunit nang hinayang si Blossom sa pagsisikap ng grupo at alam niyang mag-aalala si Blackie. Dahil ayaw niyang maghiwa-hiwalay ang mga mahilig sa comics, naalala niya ang sinabi ni Blackie. Tanging ang mga nagsisikap lamang ang may karapatang sumuko. Naniniwala siyang muling maitatayo nila ang comic club para sa mga tagahanga ni Blake. Kaya sa hating gabi, nagtago si Nolan at bumalik sa opisina ng club. Kinabukasan, naging usap-usapan sa online community ang pagbabalik ni Blackie. Matagal nang naghihintay si Nolan na magising si Blossom at sinadya niyang gumawa ng ingay, ngunit hindi pa rin niya ito magising. Kaya sinabi niyang may bagong update si Blackie at tiyak na naintriga si Blossom. Nang makita niya mismo ang salitang nilikha ni Blackie ang season 3, tuwang-tuwa si Blossom at tumalon sa kama para magdiwang. Sa opisina ng comic club, nakita ni Zola ang bagong drawing sa bulletin board. Napaiyak si Blossom nang makita ang estilo ng pagguhit
ginuhit ni Blake. Ilang babae ang dumating para mag-apply na sumali sa club. Nagmadali si Blossom na sabihin kay Nolan na magpasalamat kay Blake para maiparating niya ito. Pinapaalala ni Nolan kay Blossom na hindi pa siya nagpapasalamat sa pagtali niya sa kanyang buhok. Tamang-tama, hinila ni Kuan si TAG at inimbitahan ang comic club na umalis. Naniniwala si Blossom na mayroon pa silang isang araw para baguhin ang sitwasyon. Habang aakmang gagamitin ni Kuan ang kanyang kamay, humarang si Nolan sa harap ni Blossom. Agad na dinala ni Zola si Mia para sumali sa club na sapat na para magkaroon ng 1-0 miyembro. Dahil sa paggalang kay TADK, sinabi ni Kuan sa kanyang mga kasama na umatras. Nagpasalamat si Blossom sa pagdating ng 5 bagong miyembro. Nang tawagan niya si Nolan, sinisi siya ng editor-in-chief dahil sa pag-update ng status ng walang pahintulot at ng pabaya. Pinapaalala niya rito na hindi pa tapos ang kontrata nito sa publishing house at kung ang pag-ibig ay nagdudulot ng inspirasyon sa pagsulat, pinapayuhan niya itong subukan ito. Inanyayahan ni Blossom si TAG na kumain at nagpasalamat dahil hindi nito binuwag ang club. Dahil sa status update nito, nahanap ng mga tao ang kanilang pagmamahal sa comics. Sinabi ni TADC na hindi siya si Blake, ngunit inakala ni Blossom na ayaw lang niyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Sinubuan ni TADT si Blossom ngunit kinain ito ni Nolan. Nagkunwari siyang masakit ang kanyang paa, kaya hindi siya makakuha ng pagkain at ibinigay niya kay Blossom ang isang bote ng bone and joint supplement. Sa ospital, sinuri ng doktor si Nolan at sinabing mabilis siyang gumaling. Gayunpaman, hiniling niya sa doktor na payagan siyang magsuot ng benda sa loob ng ilang araw pa. Sa kabilang banda, nasiyahan si Blossom sa kalayaan ng kanyang mga kamay. Paglabas niya at pagkakita kay Nolan, agad itong nagkunwaring pilay. Sinisi niya ito dahil sa kanyang paa, kaya kailangan nitong alagaan siya hanggang sa gumaling siya. Sa library, ipinadala ni Nolan ang code ng libro at hiniling na kunin ito ni Blossom para sa kanya. Nagkataong nakita niya si Harmony at hiniling niya sa kanyang senior na alagaan si Nolan. Naalala niya na walang klase si Blossom. Ibinunyag niyang abala siya sa pagtuturo sa kanya kung paano maging mabuting tao at tamang-tama na nakatanggap siya ng text message tungkol sa trabaho. Nagpaalam si Nolan para umalis muna. Naalala ni Harmony ang 2 taon na ang nakakaraan nang tumayo siya sa hagdan para kunin ang isang libro nang hindi niya alam na may kumuha ng litrato niya. Lumabas si Nolan para tulungan si Harmony at pinahiram pa siya ng kanyang jacket. Mula noon, hindi na makalimutan ni Harmony ang imahe ni Nolan. Pinatawag ng class advisor ang 2 sa kanyang mahinang estudyante at narinig na nakahanap sila ng paksa para sa kanilang pananaliksik. Nagmadali si TADC na ipaalam na nagsasagawa ang kanilang grupo ng isang eksperimento. Humingi ng paumanhin si Nolan dahil inunahan niya ito sa pagyaya rito. Hindi alam ng class advisor kung paano hinati ng 2 estudyante ang kanilang gawain, basta maipasa nila ang thesis sa tamang oras. Naghintay siya kay Nolan sa ilalim ng male dormitory. Ibinigay ni Blossom ang ilang Chinese herbal medicine para sa buto at kasukasuan at maingat siyang nagbigay ng direksyon kung paano ito gamitin sa likod ng pakete. Pagbalik sa dormitory, hinanap ni Nolan ang text messages ni Blossom na ipinadala kay Blake at binasa ang sunod-sunod na mga mensahe ng pag-aalala. Sumagot siya ng isang salita na salamat at nagpasya siyang kumuha ng psychological love test online. Kinabukasan, naghintay si Blossom na mag-abot ng intravenous fluid kay Nolan at nang muntik na itong madapa, instinctively siyang tumakbo para saluhin ito. Nalaman niyang magaling na ang paa nito at naglakas loob itong magkunwari sa harap niya. Tamang-tama, dumating si TAG at hiniling na mag-eksperimento si Blossom. Pinapaalala ni Nolan kay Blossom na pumayag itong maging laboratory rat niya. Gusto ni TAG na maglaro ng tennis kasama si Nolan para magpasya kung sino ang mananalo. Sinubukan ni Blossom na pigilan sila, ngunit tinanggap ni Nolan ang hamon. Ang score ay 6-7 pabor kay TAG. Sa huling punto, pantay ang laro nila, ngunit nadapa si Nolan kaya natalo siya sa huling punto. Pinagalitan siya ni Blossom dahil hindi siya nakinig sa kanya. Sinabi niyang tatanggapin niya ang pagkatalo at ibibigay ang paksa ng eksperimento kay TED. Gayunpaman, gusto ni Blossom na gamutin si Nolan. Dahan-dahan niyang minasahe ang kanyang paa habang pinagagalitan siya. Inanyayahan ni Nolan ang lahat na uminom at hiniling kay Blossom na mag-eksperimento. Gayunpaman, lahat ng kanyang tanong ay naugnay sa kanyang mga kagustuhan at mga konsepto ng pag-ibig. Nang marinig ang bell, nagpaalam si Blossom upang hanapin si TED at nagkataong nakita niya ito sa coffee shop. Namula sa selo si Nolan kaya ayaw niyang manatili. Pagbalik sa library, sinuri ni Nolan ang eksperimento batay sa mga sagot ni Blossom. Gayunpaman, hindi niya nakita na siya ay isang tao na nagtatago ng kahinaan sa ilalim ng isang matatag na panlabas na anyo at nangangailangan ng pag-unawa at pagpapatawad. Walang ano-ano, gumawa siya ng sketch ni Blossom at naaalala ang bawat ekspresyon nito. Hindi niya inaasahan na biglang dumaloy ang inspirasyon sa pagsusulat. Pagkatapos ng sketch, kinuha niya ang larawan at ibinahagi sa mga tagahanga. Sa kabilang banda, nakatanggap si Blossom ng abiso tungkol sa bagong post ni Blake. Tamang-tama, hawak ni G.A. Giffey ang kanyang cellphone, ngunit napansin niyang may nunal si Blake sa kanyang kanang kamay habang kaliwete naman ang kanyang senior. Sa laboratorio, napagtanto ni Blossom na hindi lang siya ang paksa ni G.A. Giffey. Inimbitahan niya ang maraming kaklase na kumuha ng test para matiyak ang katumpakan ng kanyang pananaliksi. Nang basahin niya ang mga tanong na aksidenteng humuhukay sa kanyang nakaraan, sumakit ang ulo niya. Naisip niya na ang mga tao ay madalas magsinungaling upang takpan ang kanilang mga naunang kasinungalingan. Sa pinakamahihirap na sandali ni Blossom, dumating si Nolan at hinila
nila siya palayo. Sa labas, sinabi ni Nolan na ang mga paksa ng eksperimento ay maaaring magkaroon ng reaksyon ng pag-reject at kung hindi siya komportable, maaari siyang huminto anumang oras. Sinisi niya si TAGT sa pagiging hindi profesional dahil hindi nito napansin ang reaksyon ni Blossom. Nang ipagtanggol siya ni Blossom, umalis si Nolan na nagtatampo. Pagbalik sa dormitoryo, kinuwento ni Blossom kay Mia ang paghila sa kanya ni Nolan palabas ng laboratorio. Tinanong ni Mia si Blossom kung may nararamdaman ba siya kay Nolan. Kahit na tinanggihan ito ni Blossom, naniniwala pa rin si Mia na may nararamdaman siya para kay Nolan at gusto rin siya nito. Sa kabilang banda, nang marinig ni Zola ang kwento, sigurado siya na gusto ni Nolan si Blossom. Nang marinig si Nolan na itinuturing lang niya itong paksa ng kanyang eksperimento, hinikayat ni Zola ang kanyang sarili na magsikap na gawing kasintahan ang laboratory rat. Nag-text si Nolan sa editor-in-chief na si E. Nagpa siyang dalhin ang club para lumahok sa University Comic Exhibition. Kinabukasan, ipinahayag ni Nolan sa mga miyembro na humingi siya ng slot para sa club para makasali sa exhibition at kung mananalo sila sa first place, ansamantala nilang mareresolba ang problema sa pondo. Iminungkahi ni Zola ang cosplay ngunit kulang ito sa pagkamalikhain. Hiniling ng isang lalaki na nagngangalang Huadao kay Blossom na imbitahan si Blake. Tumutol si Nolan dahil abala si Blake at hindi ito lalahok sa mga pampublikong aktibidad. Nagkaroon ng ideya si Mia na papuntahin si Blossom para humingi ng ilang draft mula kay Blake. Upang maipakita ng club sa exhibition, pumayag si Blossom na hanapin si Blake at mag-set ng meeting kay TD. Humiram si Blossom ng 2 pahina ng draft para matulungan ang club na makasali sa exhibition. Nangako siyang hindi niya ibubunyag ang nilalaman ng season 3 at sapat na kahit ang mga drawing natapon na. Nahirapan si TADC na tumanggi at nag-atubili siyang sabihin ang katotohanan, kaya pumayag siya at humingi ng tulong sa kanyang ate. Nang marinig niyang gusto ng kanyang kapatid na lalaki na humiram ng 2 drawing ni Blake, nagtaka si Shufen kung gusto ba ni GED na tulungan ang comic club o magpakitang gilas sa harap ng isang babae. Gayunpaman, may prinsipyo siya sa trabaho, kaya hindi niya matutulungan ang kanyang kapatid na lalaki. Tamang-tama, nakita niya ang assistant editor-in-chief na may dalang mga dokumento para i-shred. Naalala ni GADC na nakita niya ang isang draft ng Crow and Squirrel na comics, kaya nagkunwari siyang tinutulungan siya sa pag-shred para makuha ang draft. Sa dormitoryo, humingi ng payo si Blossom sa kanyang mga kaibigan kung anong damit ang babagay para sa amusement park. Sinabi niyang binigyan si TADC ng 2 tiket kaya nakasama siya. Tamang-tama na nakatanggap si Mia ng tawag mula kay Zola. Bumili siya ng maraming merienda na sapat para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Aksidenteng nasabi ni Mia na pinili niya ang damit ni Blossom para sa amusement park kasama si TEB. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Zola pabalik para ibalita ito sa kanyang mga kasama. Maaga pa lang, nasa harap na ng gate ng parke si Blossom. Dumating si TADC at dinala siya sa claw machine para kunin ang pinalamanan na uwak dahil takot siya sa matataas na lugar kaya hindi siya naglakas loob na sumubok ng mga mapanganib na laro. Pumasok si Blossom sa isang accessory shop nang tumawag ang guro ni GEK at tinawag siyang bumalik upang pagtalunan ang posisyon ng student council president. Ayaw niyang iwanan si Blossom, ngunit hinimok siya nitong umuwi muna para sa mas mahalagang trabaho. Nang maglaro ng shooting, naisip ni Blossom na ang kanyang senior ay nag-aalala lamang tungkol sa student council at comics. Biglang sumulpot si Nolan sa tabi niya at naalala niya ang nangyari kagabi. Tumakbo si Zola pabalik para ibalita na magde-date si Blossom at TADC sa amusement park. Sa una, tahimik lang niya itong tinanggap, ngunit ipinaliwanag ni Zola na ang dating ay pag-ibig sa unang tingin at magkahawak kamay na magkasama habang buhay. Bilang resulta, nagkunwari si Nolan na hindi siya nag-aalala, ngunit tumakbo siya sa parke nang mas maaga pa kaysa kay Blossom. Lihim siyang sumunod sa kanila mula sa gate hanggang sa claw machine area. Nang umalis sila, pumasok siya at kinuha ang pinalamanan na kwago na gusto ni Blossom. At nang makita niyang umalis si TAB nang mas maaga, sinundan pa rin niya ito. Dahil sa kanyang kakayahan sa pagpana, matagumpay na nakuha ni Blossom ang Squirrel. Dahil sa paggalang niya sa mas matinding pag-unawa ni Nolan kay Blake, ibinigay niya ito sa kanya. Hindi siya nag-atubili, ngunit kinuha niya ang Squirrel mula sa kamay ni Blossom ng buong lakas. Sa racetrack, ibinunyag ni Nolan na ipopromote niya si Blossom bilang vice president ng club. Ibinigay niya sa kanya ang kwago bilang regalo sa pagtanggap ng posisyon. Naisip niya na nakikita niya at ni Blake ang mga pagsisikap ni Blossom. Sobrang nagulat siya, kaya kailangan niya ng oras para pag-isipan ito. Alam ni Nolan na lihim na masaya siya. Binigyan niya ang vice president ng pagkakataong makasabay sa kanyang bilis at sa wakas ay nagkaroon na si Blossom ng kasama sa paglalaro ng sunod-sunod na mapanganib na laro. Nakaupo sa Ferris wheel, nag-aalala si Nolan na walang seatbelt, kaya biglang inalog ni Blossom ang upuan para asarin siya. Nang makita ang nunal sa kanang kamay ni Nolan, sinabi niya na mayroon ding nunal si Blake na katulad nito. Sinabi niyang maraming tao ang may parehong nunal at inilipat ang usapan sa fireworks sa labas. Sa ilalim ng nagniningning na liwanag, tiningnan lang ni Nolan ang nagniningning ng ngiti ni Blossom. Pinahiram niya sa kanya ang kwago habang niyakap niya ang Squirrel. Lihim na naisip ni Nolan na baka nagkatotoo na ang kanyang kwento. Naghintay si TAG kay Blossom sa harap ng dormitoryo at binigyan siya ng matamis na candy. Nang makita niyang medyo magulo ang buhok ni Blossom, aakmang hahaplusin niya ito.
Nakaiiwas siya dahil hindi pa siya nakakapag-shampoo, kaya naisip ni GEB na masyado siyang nagmamadali at nais niyang mag-set ng date kay Blossom sa ibang araw. Tamang-tama, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mia na nagsasabing malapit nang magsara ang female dormitory. Sa kabilang banda, nakatanggap si Nolan ng mga litrato na magkasama sila ni Blossom at maingat niyang sinav ang mga ito sa kanyang telepono. Kinabukasan, ginising ni Mia ang kanyang best friend dahil naging trending topic na naman si Blossom sa paaralan. Ibinunyag na may kumuha ng litrato sa kanya kasama si Nolan sa amusement park at malapit siya sa vice president ng student council. Habang nagkaklase, hindi napigilan ni Blossom na mag-login sa forum ng paaralan. Ang mga tao ay nag-iwan ng masasamang komento at nag-organisa pa ng isang poll para malaman kung kanino siya magtatapos. Pagkatapos ng klase, umiwas si Blossom kay Nolan, ngunit nakabangga niya si TEB. Humingi siya ng paumanhin dahil may copyright ang draft, kaya hindi niya ito maibibigay sa kanya. Hindi nagalit si Blossom at pinayuhan lang siya na magingat na huwag maging trending topic. Hindi naintindihan ni G.A. Giffey ang nangyayari, kaya nagpunta siya sa forum ng paaralan at napagtanto niyang pinalitan siya ni Nolan sa pag-amusement park ni Blossom. Sa kabilang banda, narinig din ni Nolan ang tungkol sa trending topic. Sinabi ni Zola na sina Nolan at T.A. Giffey ay parang dalawang Diyos sa paaralan. Paanong magiging tahimik si Blossom kung nakikisama siya sa dalawang ito? Sabi ni Mia, malungkot na malungkot siya at ayaw niyang makita ang sinuman. Nag-aalala si Nolan at nag-text kay Blossom upang kumustahin siya, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Lumabas na nakahiga si Blossom sa reading room ng comics. Nagulat siya nang makatanggap siya ng text message mula kay Nolan na nakuha niya ang draft ni Blake. Tumakbo siya pabalik sa club at tuwang-tuwa siyang nakita ang mga drawing ng kanyang idolo. Nahulaan niya na nang nakita niya si Nolan na naghahalukay sa trash can noong huling beses, kinukuha nito ang mga tapon na drawing ni Black. Nang tanungin niya ito tungkol sa trending topic, nagkunwari si Blossom na ayos lang siya, ngunit hindi niya naloko si Nolan. Umamin siya na parang isang kahel na malapit ng kainin ng publiko. Naalala ni Nolan na nagsulat si Black ng isang kabanata kung saan natuklasan ng kanilang mga kamag-anak ang pagkakaibigan ng uwak at ng squirrel. Naisip niya na ang kahulugan ng talata ay huwag pansinin ang opinyon ng iba dahil walang sinuman ang maaaring magustuhan ng lahat. Ang uwak ay nangangailangan lamang ng isang tao na makakasama niya upang labanan ang lahat ng kalupitan. Blossom, kung nahihirapan ka, maaari mong sabihin sa akin. Naintindihan ni Blossom ang mga prinsipyong ito, ngunit mahirap itong sundin. Ang mga masasamang salita ay parang anino na laging sumusunod sa kanya, kahit na alam niyang hindi siya dapat maging duwag. Ngunit gusto pa rin niyang maging isang ostrich at tumakas muli. Pinayagan siya ni Nolan at pumayag siyang maging ostrich na kasama niya. Nang lumabas sila ng napakagabi na, natuklasan ni Blossom na nakakandado ang pinto at nagkataong naubos ang baterya ng kanilang mga cellphone. Dinala ni Nolan si Blossom sa opisina at ibinigay sa kanya ang nag-iisang kumot. Nang makita si Nolan na nagtatrabaho ng husto, nagpa siya si Blossom na upuan siya. Nang makitang nakayuko siya, agad na inalalayan ni Nolan ang mukha ni Blossom. Gusto niyang humiga sa mesa para matulog sandali, kaya maingat siyang tinakpan ni Nolan ng kumot at inayos ang ilaw para hindi tumama sa kanyang mga mata. Habang nagda-drawing, tinitingnan niya ito at lihim na kinukuhanan ng litrato. Maaga pa lang, nagising si Blossom at nagkunwari na inaantok pa siya. Nang marinig ang boses ng janitor, mabilis na bumati si Blossom at mabilis na inayos ang kanyang desk. Bilang resulta, pareho silang nakatanggap ng babala mula sa paaralan dahil sa kanilang pagliban sa dormitoryo. Sinamahan ni Nolan si Blossom pauwi at pinayuhan siya na maghanda para sa klase para maipaliwanag niya sa guro. Mula sa malayo, kinuhaan ng litrato ng dalawang babaeng estudyante ang eksena kung saan sinasamahan ni Nolan si Blossom pauwi sa umaga. Ang mga netizens ay naging excited na naman na itinuturing si Blossom bilang isang master of time management sa pagdedate sa dalawang lalaki ng sabay. Gayunpaman, mas lamang si Nolan kay T.A. Giffey dahil nakasama niya si Blossom magdamag. Nang marinig ang mga panunuya sa likod niya, naramdaman ni Blossom na nasusuka siya. Muling bumagsak sa pinakamadilim na sandali ang paaralan ni Blossom. Tamang-tama, dumating si Harmony at sinabi na malinaw na ipinakita ng kamera ng paaralan na ang dalawang estudyanteng babae ang kumuha ng litrato ni Blossom. Gayunpaman, iniisip pa rin nila na sila ay matuwid sa pagbubunyag ng tunay na mukha ni Blossom. Nagtaka si Mia kung paano masasabi ng isang larawan ang katotohanan. Sa kanyang silid, naisip ni Xiao Duo na sinabi ni Yan Cheng na huwag pansinin ang tingin ng ibang tao. Hindi na siya isang mahina at duwag na si Xiao Duo at nagpasya siyang lumabas at harapin sila. Kalmado niyang sinabihan ang mga tao sa labas na hindi maganda ang kanilang pagkuha ng litrato. Ipinahayag niya na ipapaliwanag niya sa paaralan upang ang mga guro ay harapin ang mga nag-insulto sa kanya. Ipinapaalala niya sa kanila na kung minsan, ang mga bagay na nakikita at naririnig ay hindi kinakailangang totoo. Nang lumabas siya sa bakuran ng paaralan, naramdaman ni Xiao Duo ang swerte sa pagdating ng kanyang dalawang mabuting kaibigan. Sinabi ni Hei na nagulat na si Yan Cheng sa paaralan at humiling ng pag-check sa mga security camera at doon nila natagpuan ang nagpakalat ng chismis. Patakbong dumating si Xiao Duo sa club at nakita niyang natutulog si Yan Cheng kaya tumayo siya para protektahan siya mula sa araw. Narinig niya ang tawag ni Yan Cheng. Kumarap siya at nagpasalamat sa kanya sa paghahanap ng nagpakalat ng chismis.
chismis. Tinanggap niya ang alok na maging vice-presidente ng club ng comics. Hiniling ni Yan Cheng sa vice-presidente na mag-ambag ng mga ideya para sa susunod na eksibisyon. Humingi si Xiao Duo ng paalam para makapag-isip pa at hindi nakalimutang paalalahanan siya na matulog sa sofa para mas komportable siya. Sa pulong ng club, sinabi ni Yan Cheng na pinagsama-sama ni Xiao Duo ang lahat sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa comics. Kaya di nagpasya siyang italaga siya bilang vice-presidente ng club. Tinanggap ni Xiao Duo ang posisyon sa gitna ng masigabong pagtanggap ng mga miyembro. Sinabi ni Yan Cheng na bukod sa mga hurado, ang mga manonood ay maaaring bumoto sa eksibisyon sa taong ito. Naging masigla ang mga miyembro, may gustong mamigay ng mga flyer at may gustong magsuot ng hanfu para sa. Napaisip si Xiao Duo na kunan ng litrato ang painting ni Break at gawin itong jigsaw puzzle. Ang sinumang makabuo nito ay makakatanggap ng orihinal na sketch ni Break. Ang kondisyon para sa hamon ay bumoto para sa comic book club. Nakipag-appear si Xiao Duo kay Yan Cheng at naghiling ng matagumpay na kooperasyon para sa kanilang dalawa. Pinalawak ang eksibisyon sa paglahok ng maraming comic book club. Pagdating sa booth, nagpasalamat si Xiao Duo kay Yan Cheng sa pagpuri sa kanyang pananamit. Ngunit biglang nawala ang kanyang magandang kalooban nang makita niya ang taong dating nambubuli sa kanya. Nang makita ni Tian Chuan na hindi siya nakilala ng grupo, nagmadaling nagtago si Xiao Duo. Nakita ni Yan Cheng na nanginginig si Xiao Duo kaya gumawa siya ng dahilan na nagpapakita sila ng mga paninda at inanyayahan ang mga kaklase sa kabilang booth. Sa wakas, nakahinga na si Xiao Duo at gusto niyang mapag-isa. Naalala niya na bukod sa pambubugbog at panlalait, pinutulan din nila ang kanyang buhok. Nagulat si Xiao Duo nang muling makita si Tian Chuan at nanginginig sa takot. Sa kabutihang palad, dumating si Shubo sa tamang oras at dinala siya pabalik sa club. Nakita ni Shubo ang drawing ni Brick kaya hindi niya ipinakita ang kanyang draft folder. Malungkot niyang itinapon ang draft sa basurahan. Sa booth, napansin ni Yan Cheng na parang wala sa sarili si Xiao Duo. Nang marinig niyang nagugutom siya, dinala siya ni Hei upang kumain, ngunit doon nila nakasalubong si Tian Chuan. Habang tinitingnan niya si Xiao Duo, lalo siyang naisip na kamukha niya ang isang matalik na kaibigan. Akala ni Hei ay nagkakamali ang kaklase kaya hiniling niya na umalis na ito. Hiniling ni Xiao Duo sa kanyang nakatatandang kaibigan na mauna na at hayaan siyang mapag-isa. Nang makitang mag-isang bumalik si Hei, hinanap agad ni Yan Cheng si Xiao Duo. Nakatingin siya sa larawan ng isang binata na yumayakap sa isang babae habang nakikipag-usap siya kay Xiao Duo. Tinanong ni Yan Cheng kung ano ang nangyari. Nang marinig niyang sinasabi niyang maayos lang siya, pinaalalahanan siya ni Yan Cheng na ang ugali ng pagsisinungaling ay isang sakit. Nagtataka si Xiao Duo kung magiging kaibigan pa rin ba niya si Yan Cheng kung may itinago siya. Alam ni Yan Cheng na hindi masyadong nagsasabi ng totoo si Xiao Duo. Ngunit matapos siyang makasama ng ilang panahon, napagtanto niya na wala siyang masamang intensyon. Hindi niya sinisisi ang mga kasinungalingan na makakaprotekta sa sarili. Idinikit ni Yan Cheng ang larawan ng binata sa noo ni Xiao Duo. Ikinumpara ni Xiao Duo ang kakayahan niya sa pagguhit kay Blake at sinabing malayo ang agwat nila. Sa sumunod na araw ng eksibisyon, bumalik ang sigla ni Xiao Duo at naging parang squirrel na lumilipad. Sa labas, nagsisimulang dumagsa ang mga tao sa booth ng Snow City University. Ang kailangan lang nilang gawin ay bumoto para sa kanila upang makakuha ng drawing mula kay Blake. Napagtanto ni Yan Cheng na ang gawa ay gawa ng artificial intelligence. Samantala, lumapit si Shubo kay Tian Chuan at sinabing ang sketch ay ang itinapon niya sa basurahan. Hindi naniwala si Tian Chuan na itatapon ni Blake ang isang kumpletong drawing. Mula sa malayo, narinig ni Xiao Duo ang lahat at hinintay niyang umalis si Tian Chuan bago siya lumapit kay Shubo. Nang malaman ni Shubo na narinig niya ang lahat, umamin siya. Ang drawing ay isang gawa ng artificial intelligence. Naisip ni Xiao Duo na walang kaluluwa ang mga makina tulad ng tao, kaya hindi ito magagawa ni Blake. Hindi niya hahayaang sirain siya ng sinuman. Pagbalik niya sa stall, inanunsyo ni Xiao Duo na inireklamo na niya ito sa mga organizers ng event. Gusto niyang protektahan ang reputasyon ni Blake kasama ang lahat habang hinahanap niya si Yan Cheng. Nakita ni Xiao Duo si Shubo at nalungkot siya na naging malayo ang tingin ni Xiao Duo. Sasabihin na sana ni Shubo ang totoo, ngunit sinabi ni Xiao Duo na alam niyang hindi siya si Blake at pinasalamatan siya sa kanyang katapatan. Sa sandaling iyon, inihayag ng mga organizers ng event na may isang misteryosong bisita na makikipag-usap sa mga mag-aaral. Tahimik na pinanood ni Shubo ang paglayo ni Xiao Duo. Sa entablado, ipinakilala ng editor-in-chief na si A. Blake ang misteryosong bisita. Ibinahagi niya na kasalukuyang ginuguhit niya ang season 3, kaya ang draft na hawak ng Snow City University ay hindi niya tinanggihan ang halaga ng artificial intelligence. Ngunit, hindi nito mailarawan ang damdamin at kamalayan ng tagalikha. Ang lahat ng kanyang mga likha ay batay sa totoong emosyon at nakasanayan na niyang magpatuloy sa pagguhit gamit ang kamay. Bilang pasasalamat sa mga tagahanga, pipili si Blake ng isang tao para makipag-ugnayan. Pinili niya ang lumilipad na squirrel na ikinatuwa ni Xiao Duo. Kinakabahan siyang umaasa na iayakapin siya ni Blake. Sa ilalim ng romantikong paglubog ng araw, sa wakas ay nahanap na ni Xiao Duo ang init ni Blake, ang taong nagligtas sa kanya mula sa madilim na impyerno. Gusto kita. Hindi makapaniwala si Xiao Duo sa narinig niya. Sobrang saya niya nang makita niya si Tian Chuan sa kanyang pinakadesperadong sandali. Muling lumitaw ang kwago upang hilahin siya mula sa madilim na pusali. Sa opisina, sininyasan ni Blake si Xiao Duo na huwag malungkot dahil maganda ang kanyang ngiti. Blake, gusto ko talaga ang iyong mga comics. Tuwing nararamdaman kong wala na akong magawa, sinusuportahan ako ng mga karakter sa iyong mga kwento upang magpatuloy. Minsan, tumakbo ako ng 6 kilometro para lang makarating sa iyong book signing sa lungsod. Ngunit nang dumating ako, tapos
tapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, isang kwago ang lumitaw at pumirma sa aking comics. Bagaman hindi mo na naaalala, ito ay mananatiling pinakamagandang sandali sa aking buhay. Muling pinirmahan ni Blake ang kanyang libro ng walang guwantes. Sana say maging isang magandang bagong alaala para sa iyo ang bukas. Nakita ni Xiao Duo ang nunal sa kamay ni Blake at naalaala ang kamay ni Yan Cheng. Nang makita niya itong nagmamadaling magbukas ng pinto, humingi siya ng paumanhin sa pagiging masyadong emosyonal. Pagbalik sa booth, masayang-masaya si Xiao Duo at mahigpit niyang niyakap si Xiao Yao. Bumalik din si Yan Cheng at tahimik na tinulungan si Xiao Duo sa pagdadala ng mga gamit. Habang idinidikit ang larawan sa dingding, naalaala ni Yan Cheng ang sandali na niyakap niya si Xiao Duo. Bigla siyang dumating at ibinahagi ang kwento ng kanyang pagkikita. Nang makita ni Xiao Duo na hindi siya pinapansin ni Yan Cheng, natakot siyang baka tumigil na ito sa pagiging fan. Nang marinig niyang abala lang siya ng kaunti sa hapon, patuloy na ikinuwento ni Xiao Duo ang sandali nang yakapin niya si Blake. Nang hulaan ni Xiao Duo na malungkot si Yan Cheng dahil hindi niya nakita si Blake, ibinigay niya sa kanya ang card. Nang makita niya ang namumulang mukha ni Yan Cheng, mahina niyang hinawakan ang kanyang pisngi, ngunit hindi siya nakaramdam ng lagnat. Samantala, hindi sinasadyang nakita ni Hei ang litrato ni Xiao Duo noong high school. Napagtanto niya na si Xiao Duo ang kaibigan ni Tian Chuan. Sa sandaling iyon, bumalik si Xiao Yao at ipinagmalaki kay Xiao Duo na niyakap siya ni Blake sa event at tumakbo upang ipagyabang ito kay Yan Cheng. Nang marinig ito, nalungkot si Hei. Nakipagkita si Hei kay Xiao Duo at nagtanong kung kaibigan niya si Tian Chuan. Narinig niya na isang masamang estudyante si Tian Chuan, kaya nag-aalala siya para sa kanyang nakababatang kaibigan. Ikinuwento ni Xiao Duo na nag-iisa siyang pumapasok sa paaralan noon. Isang araw, sa unang pagkakataon, hinarang siya ni Tian Chuan at hiningian ng pera. Sa sandaling iyon, sinabi ni Xiao Duo na apo siya ng kanyang class advisor. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kasinungalingan na sinadya upang protektahan ang kanyang sarili ay magiging dahilan upang hindi siya makaalis kay Tian Chuan. Ngunit ngayon, naging mas matatag na siya dahil marami na siyang kaibigan na nagpoprotekta at nagmamalasakit sa kanya. Sa ikatlong araw ng eksibisyon, dinala ni Xiao Duo ang kanyang nakatatandang kaibigan pabalik sa booth. Ibinahagi niya na may isang pervert na naglagay ng kamera sa banyo ng kababaihan, ngunit sa kabutihang palad, nalaman ito ni Hei ng maaga. Nang tingnan ang security camera, nakita ni Xiao Duo ang isang suspect na palihim na pumasok sa banyo ng kababaihan sa umaga. Sa kanilang pulong ng grupo, naniniwala si Yan Cheng na tiyak na kukunin ng lalaki ang kamera, kaya di kailangan lang nilang maghintay. Humingi ng pahintulot si Shubo na sumali sa kanilang plano. Sa gabi ng pagtatapos ng event, dumating ang suspect para kunin ang kamera. Lumabas si Xiao Duo kasama si Hei upang hulihin siya at si Tian Chuan na ito. Sinubukan niyang saktan ang dalawang babae, ngunit pinigilan siya ng mga tao ni Hua Dao. Mula sa malayo, handa si Xiao Yang na salakayin ang pervert, ngunit aksidenteng natamaan niya ang sarili. Hinawakan siya ni Xiao Yao at hindi sinasadyang napunit ang pantalon ni Tian Chuan. Patuloy siyang tumatakas, ngunit hindi siya nakatakas sa kanilang bitak. Sa huli, napatumba ni Yan Cheng ang pervert. Hinimok ng editor-in-chief na si Yu ang mga mag-aaral na bumalik sa paaralan at hahayaan niyang dalhin niya ito sa istasyon ng pulisya. Sa huling biyahe ng bus sa araw, tinitigan ni Yan Cheng si Xiao Duo. Hindi niya alam na palihim din siyang tinitingnan ni Xiao Duo sa salamin ng bintana. Noong gabing iyon, nanaginip si Xiao Duo ng isang magandang panaginip. Pinayagan siyang makita ang mukha ni Blake na si Yan Cheng. Ipinagmamalaki niya na napanaginipan siya ni Xiao Duo. Ibig sabihin ay labis na siyang nagmamahal sa kanya. Naghintay si Xiao Duo kay Yan Cheng sa ilalim ng dormitoryo ng lalaki at ginamitan siya ng isang tradisyonal na pamahid sa kanyang sugat sa kamay. Pagkatapos na nangyari kagabi, naramdaman niyang napakagandang magkaroon ng mga kaibigan. Ano man ang mangyari, magbibigay pa rin siya ng kontribusyon sa comic book club. Ano man ang mangyari kay Blake sa University of Medicine. Hindi pinapayagan ni Yan Cheng na baguhin ni Xiao Duo ang kanyang damdamin kay Blake. Kailangan niyang magpatuloy na hanapin siya. Sa pulong, inanunsyo ni Yan Cheng na hindi lamang nanalo ang club sa Creative Idea Award, kundi pati na rin sa Outstanding Person Award. Kahit na hindi gaanong kalaki ang pondo, sapat na ito upang mapanatili ang club. Sa sandaling iyon, isang dating miyembro na nagngangalang Wei Chai ang bumalik sa club. Ipinakilala ni Xiao Yang na nagkaroon siya ng magandang chemistry kay Yan Cheng, ngunit kailangan niyang lumabas ng bansa para sa isang exchange program. Nang makita muli si Wei Chai, naalala ni Shubo ang mga taong hinabol siya nito. Gumawa siya ng dahilan na abala siya at umalis. Sa laboratorio, nagtaka si Xiao Duo kung bakit siya lang ang pinili ni Yan Cheng bilang research subject. Nang sabihin niya na siya lang ang nakakatugon sa mga pamantayan, naramdaman ni Xiao Duo na mahalaga siya at ibinigay ang salamin kay Xiao Duo. Tinanong siya ni Yan Cheng kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang sarili ngayon. Naniniwala si Xiao Duo na naging mas matapang na siya at hindi na tumatakas mula sa mga paghihirap dahil alam niya na mayroon siyang mga mabuting kaibigan sa tabi niya. Pagkatapos ng eksperimento, hiniling ni Xiao Duo kay Yan Cheng na tulungan siyang tumayo. Walang ano-ano, umikot siya at aksidenteng natumba siya sa kanyang mga bisi. Nang makita niya si Wei Chai na paparating, humingi ng paumanhin si Xiao Duo at umalis. Sa hating gabi, nakaupo si Yan Cheng at iginuguhit ang kwento ng binata.
Naalala ni Yan Cheng ang mga sandaling kasama niya si Xiao Duo at lalong lumalakas ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan, nasaksihan ni Xiao Duo ang pagiging malapit ni Wei Chai at Yan Cheng. Naramdaman niyang hindi siya komportable, kaya patuloy siyang nagrereklamo sa pagiging makalat ni Yan Cheng. Nang makita ito, sinadya ni Wei Chai na purihin ang guhit ni Yan Cheng na sinasabing napaka-cute nito. Lalo pang nagsiselo si Xiao Duo at aksidenteng diniligan ang isang artipisyal na halaman. Habang lalong nagiging hindi komportable, lalo pa niyang pinahihirapan si Yan Cheng. Nang marinig niyang pagod si Xiao Duo, gumawa ng dahilan si Yan Cheng na nagugutom siya at hiniling sa kanyang bumili ng pagkain. Nagtanong si Wei Chai kung kailan sasabihin ni Yan Cheng ang totoo kay Xiao Duo. Nangyari na nakita niya siyang naghubad ng kasuotan ng binata sa eksibisyon. Pumayag si Wei Chai na itago ang lihim sa kondisyon na tulungan siya ni Yan Cheng na habulin si Shubo. Nagtaka siya kung bakit pinili niya si Xiao Duo bilang vice-presidente. Naniniwala si Yan Cheng na talagang nagsumikap si Xiao Duo na muling itatag ang comic book club. Masayang dinala ni Xiao Duo ang pagkain sa dalawa at narinig niyang alam ni Wei Chai ang paboritong pagkain ni Yan Cheng. Hindi niya napigilan ang kanyang galit. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Xiao Duo sa silid ni Shubo at inanyayahan siyang kumain. Nang makita niya si Wei Chai, gumawa ng dahilan si Shubo na abala siya. Nagreklamo si Yan Cheng na buong hapon siyang gumuguhit ng poster para sa Student Association at gusto niyang igalang siya ng vice-presidente. Sa restaurant, naaalala ni Wei Chai na hindi kumakain si Shubo ng talong at hindi kumakain si Yan Cheng ng berdeng sili. Nang marinig niyang patuloy siyang nag-ulit ng mga lumang kwento, humingi ng paumanhin si Shubo at nagpunta sa banyo. Inabol siya ni Wei Chai at nagtaka kung iniisip pa rin ba ni Shubo na gusto niya ito. "Yu Shubo, matatapang ka ba na aminin na iba ka sa iba sa puso ko?" "Wei Chai, humihingi ako ng paumanhin dahil sa malupit na pagtanggi ko sa iyo 2 taon na ang nakakaraan." Pumayag siyang patawarin siya sa kondisyon na ilibre siya sa pagkain. Kinabukasan, nag-organisa ang comic book club ng team building. Sinadya ni Xiao Yang napalitan ang upuan ni Xiao Duo. Ngunit tinawag ni Hii ang kanyang nakababatang kaibigan na umupo sa tabi niya. Lumabas silang lahat upang maglaro ng secret room game. Sa harap ng abandonadong villa, gusto ni Huadao na tawagan ang driver na bumalik. Nagpakita ng tapang si Xiao Yang at nangakong poprotektahan si Xiao Yao. Biglang bumukas ang pinto at naunang pumasok si Shubo. May isang biglang nagsara ng pinto na nagpahiwatig sa buong grupo na tumakbo papasok sa panloob na silid. Sinabi ng butler na sinasabi ng mga tao na ang bahay na ito ay haunted. Ngunit kayo lang ang makakahanap ng katotohanan upang aliwin ang mga kaluluwa ng pamilya. Nagtaka si Xiao Yang kung paano buhay pa ang butler, maliban na lang kung siya ang salarin. Sumigaw ang butler at tumalon si Xiao Yang kay Yan Cheng. Sinabi niya na ang 3 matatandang miyembro ng pamilya ay pinili ang kanilang sariling paraan upang takasan ang kanilang mga problema. Bago kayo bumalik sa panahon ng Republika para alamin ang katotohanan, kailangan ninyong ibigay ang lahat ng inyong modernong kagamitan. Pagkatapos magbunutan, ang 3 koponan ay pumunta sa 3 magkakaibang direksyon. Ang koponan ni Xiao Duo ay unti-unting nakakita ng mga palatandaan tungkol sa anak ng pamilya Jaya. Sa koponan ni Yan Cheng at Qiao Ba, mahigpit na nakakapit si Qiao Ba kay Hii. Nang makita ni Yan Cheng ang Wen Chime, binuo niya ito upang maging mga salitang mahal ba ng mga magulang ang kanilang mga anak. Samantala, sinubukan ni Xiao Yang na magpakatapang at lumapit. Ngunit isang peking gagamba ang nahulog at sapat na ito upang maiyak siya. Natagpuan din nila ang isang kahon na may papel na may nakasulat na ang pag-ibig ay magkakasama. Ang lahat ng mga ebidensya ay nagpakita na ang pamilya Jaya ay napakasaya. Tinimbang ni Qiao Ba na hindi naglalagay ng mga butterfly na bigas sa labas ang ama at ang ina ay mahilig lamang maglaro ng mahjong. Nagtaka si Xiao Yao kung bakit ang kahoy na kabinet ay nasa sala. Isang batang lalaki sa loob ang nagsabing humihingi ako ng paumanhin, inay at itay. Natakot ang grupo at tumakbo. Bagaman nanginginig si Xiao Yang, mahigpit pa rin niyang hinawakan si Xiao Yao. Sa isang silid tulugan, natagpuan niya ang isang manika na sinumpa. Hinila ni Xiao Yang si Yan Cheng upang magtago sa loob ng kabinet. Nang marinig ang boses ng batang lalaki na humihingi ng silid, natakot si Xiao Duo at tinakpan ang kanyang mga kamay. Pinakalma siya ni Yan Cheng, sinabing nandyan siya sa tabi niya. Biglang gumalaw ang kabinet at biglang huminto. Aksidenteng naglapit sa pagitan ni Yan Cheng at Xiao Duo. Paglabas, nahulaan ni Yan Cheng na ito ang secret room ng batang master. Sa mesa ay may isang folder ng mga guhit ng isang batang lalaki na kailangang magdiwang ng kanyang kaarawan ng mag-isa. Ang hiling ng batang master ay ang kanyang mga magulang ay nasa tabi niya. Naalala ni Yan Cheng ang kanyang sariling sitwasyon kung saan lagi siyang nag-iisa habang hinahipan ang mga kandila ng kanyang kaarawan. Pagkatapos matuklasan ang sikreto ng anak ng pamilya Jia, sinubukan ni Xiao Duo na buksan ang pinto palabas. Ngunit sarado ito at binasa niya ang petsa ng kapanganakan ng batang master. Ngunit naisip ni Yan Cheng na sa panahong iyon ay wala pang voice-controlled lock. Biglang may kumatok na ikinatakot ni Xiao Duo at mahigpit niyang niyakap si Yan Cheng. Maraming piraso ng papel ang dahan-dahang nahulog. Ang koponan ni Yu Chai ay nakatanggap ng isang folder ng mga G at nahulaan nila. Sa labas, mayaman ang pamilya Jaya, ngunit sa loob ay mayroon silang maraming utang. Bumalik ang 2 koponan sa sala upang hintayin sina Yan Cheng at Xiao Duo. Nabasa ni Qiao Ba ang isang artikulo ng balita na nagsasabi na pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa, ang ginang Jia ay nabaliw at namatay. Sa lihim na silid, pinagdidikit ni Yan Cheng at Xiao Duo ang papel. Sinabi ni Yan Cheng na ang laro ay katulad ng pagbuo ng puso ni Black. Nagpasalamat si Xiao Duo sa dakilang Diyos sa pagprotekta sa kanya mula sa dilim. Sa wakas, nabuo ni Yan Cheng ang larawan na may nakasulat na sa susunod na pagkakataon tiyak. Hula niya na kahit na masagana ang buhay ng pamilya Jia, hindi masaya ang binata at naghahangad siyang makasama
kasama ang kanyang pamilya. Ikinuwento ni Yan Cheng na noong bata pa siya, madalas lumipat ng trabaho ang kanyang ama, kaya madalas silang lumipat ng tirahan. Madalas nilang sabihin sa kanya, sa susunod na pagkakataon, tiyak na. At hiniling sa kanya na maunawaan ang kanyang mga magulang. Mula noon, kinasusuklaman niya ang mga kasinungalingan dahil kung hindi ka sigurado, huwag mangako. Nagpa siya si Xiao Duo na hindi niya sasabihin ang ganoon kay Yan Cheng. Biglang dumating ang mga tao ng si Xiao Duo ay napakalapit kay Yan Cheng. Mabilis siyang nagkunwari na hinihipan ang alikabok sa kanyang mata. Pagkatapos na pag-aralan ang lahat ng mga pahiwatig, napagpasyahan ni Yan Cheng na mahilig magpinta ang batang master. Ang pamilya Jia ay tila payapa, ngunit sila ay parang isang ticking time bomb. Ang hindi alam ng binata ay ang kanyang mga magulang ay kailangang umutang sa lahat ng dako upang mabayaran ang malaking utang. Ang matandang lalaki ay umutang at ang ginang ay ibinenta ang kanyang singsing sa kasal. Maraming beses na nilang napalampas ang kaarawan ng kanilang anak at nangako na sa susunod na pagkakataon upang matapos na lang ang usapan. Naisip ng binata na siya ay pasanin sa kanyang mga magulang kaya unti-unti siyang na-depress. Sa huli, namatay ang batang lalaki sa kalungkutan. Labis na nalungkot ang matandang lalaki kaya na-addict siya sa alak at namatay sa isang aksidenteng pagkahulog. Hindi kinaya ng ginang ang bigat kaya tinapos din niya ang kanyang buhay. Gumamit si Yan Cheng ng Morse code para paikutin ang salitang tahanan sa susi. Sa wakas, ito ang huling hiling ng anak ng pamilya Jaya. Binati ng butler ang mga kabataan sa kanilang paglabas. Natuklasan ni Sin na suot ng butler ang isang lock ng mahabang buhay na pag-aari ng batang master at mayroon din itong peklat sa kamay. Hula ni Vincent, siya ang nawawalang anak ng pamilya. Nagbanta ang butler na ikukulong ang lahat na naging dahilan upang magtakbuhan ang lahat maliban lamang kay Vincent na kalmadong kinuha ang kahon ng telepono. Pagsakay sa sasakyan, pinaupo ni Vincent si Bianca sa tabi niya. Medyo nalungkot si Harmony nang makita na lalo silang nagiging malapit kaya kusa siyang umupo sa tabi ni Dexter. Sa ibaba, gusto ni Sin na magpakuha ng souvenir photo kasama si Daisy. Pagbalik sa dormitoryo, naghanda si Sin ng isang proposal para kay Daisy at hinikayat ang kanyang sarili na maging mas proactive upang makuha si Bianca. Pagkatapos, balak ni Vincent na mag-text para yayain si Bianca na manood ng scene. Kasabay naman nito ang pag-text ni Bianca kay Blake para mag-usap. Ibinunyag niya na may gusto siya sa isang tao, ngunit hindi siya sigurado sa nararamdaman nito. Bagaman malamig ang taong iyon, palagi niyang napapansin ang kahinaan niya at inaalagaan siya sa mga oras na pinakanakailangan niya. Nang malaman niyang may malungkot din siyang nakaraan, mas lalo niyang gustong maging malapit sa kanya. Gayunpaman, ang relasyon na ito ay nananatiling stagnant kung hindi siya magiging mas proactive. Siguro hindi niya talaga ako gusto. Nadulas si Vincent at naipadala ang salitang ni kay Bianca. Naniniwala siyang ang matagal na pagiging malabo ay laro lamang. Ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula kapag nagtapat ka at magkasama kayo. Bilang si Blake, binati niya si Bianca ng swerte. Nagulat si Bianca nang makatanggap ng text mula kay Vincent na nag-aaya sa kanya na manood ng scene at pinasalamatan niya ang Diyos sa palagi nitong pagtulong sa kanya. Kinabukasan, gusto ni Bianca na magtapat sa kanyang nakatatandang kapatid. Ibinunyag niya na ayaw niyang mawala ang isang mabuting kaibigan, ngunit hindi niya mapigilan ang nararamdaman niya para kay Vincent. Hindi sinisisi ni Harmony si Bianca dahil ang mahalaga ay kung ano ang nasa isip ni Vincent. Pinayuhan niya si Bianca na sabihin kay Vincent ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Kung gusto siya ni Vincent, siguradong rerespetuhin at tatanggapin niya ang kanyang mga kapintasan. Pagdating sa club, narinig ni Bianca si Vincent na pinapagalitan si Slash dahil sa pagsisinungaling nito na nagdulot ng pagkaantala sa paghahatid ng mga poster sa konseho ng mga mag-aaral. Nag-alok si Greg na tapusin ang trabaho at dalhin ito kay Dexter. Sa nakita ni Vincent na tila pagod si Bianca, nagdala siya ng inumin para sa kanya. Balak ni Bianca na sabihin ang totoo, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na harapin ang kanyang nakaraan. Pagdating sa coffee shop, humingi ng gabay si Bianca sa divination book at 3 beses siyang nakabukas sa pahina na nagpapayo sa kanya na dahan-dahanin ang kanyang buhay. Narinig ni Daisy ang kanilang usapan. Nagpasalamat siya kay Sin sa pag-aalaga nito sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Nalaman din niya ang tungkol sa Hanfu dahil sa kanya at dahil sa kanyang pagpapahalaga sa kanilang pagkakaibigan. Gusto niyang magtapat ng isang lihim. Na gusto niyang magbasa ng male homosexual comics at natatakot siyang hindi ito tanggapin ng iba. Sumang-ayon si Sin na panatilihin ang lihim sa kondisyon na maging girlfriend niya si Daisy. Gusto kita, Daisy. Gusto kita. Gusto kong makipagtalakayan tungkol sa Hanfu kasama ka. Gusto ko ang iyong maamo na paraan ng pagpapalakas ng loob sa iba. Gusto ko ang iyong kahinaan, ngunit kasabay nito ang iyong katapangan. Dahil gusto kita, anuman ang iyong mga gusto, handa akong intindihin ito. Daisy, maging girlfriend na kita. Tuwang-tuwa si Sin na ipakita ang PowerPoint na inihanda niya para sa kanyang proposal kay Daisy. Masaya niyang hinawakan ang kamay ni Sin. Sa likod ng pinto, nagtanong si Bianca sa sarili kung naging tapat din siya tulad ni Daisy, tatanggapin kaya siya ni Vincent. Pagdating niya sa club para sunduin si Vincent, tinanong niya ito kung naayos na ba ang issue tungkol sa poster. Sinabi ni Vincent na nakapag-drawing na si Greg at hindi niya sinisisi si Slash dahil hindi naman ito sinadya. Bumili siya ng mainit na red sugar packets para kay Bianca dahil akala niya ay masama ang pakiramdam nito dahil sa kanyang regla. Sa kabilang banda, ayaw umalis ni Sin sa kanyang girlfriend at naisip niya na ang mga magjowa ay madalas maghawak ng kamay at humalik sa pisngi. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Daisy at inalok ang kanyang pisngi sa girlfriend. Sinamantala ni Sin ang pagkakataon at bigla ang hinalikan sa unang pagkakataon si Daisy. Mula sa malayo, tinakpan ni Vincent ang mga mata ni Bianca dahil hindi angkop ang eksena para sa
sa mga bata. Hindi makapaniwala si Bianca na ang dalawang kakilala niya ay mabilis na nagkakaroon ng relasyon. Habang dumadaan si Vincent sa mga puno na nalalagas ang dahon, naisip niya kung gaano kabilis lumipas ang oras at malapit na ang taglamig. Nang marinig niya na walang nyebe sa lungsod, ginamit ni Bianca ang mga dahon upang gumawa ng nyebe at sorpresahin si Vincent. Kinabukasan, biglang lumitaw sa bulletin board ang isang poster ni Dexter na aktibong nananawagan sa lahat na iboto siya bilang presidente ng Student Council. Narinig niya ang mga usapan ng kanyang mga kaibigan, kaya pinunit niya ang poster at kinausap si Greg. Nagpasalamat siya sa magandang intensyon nito, ngunit sinabi niyang hindi niya ito kailangan. Nagpasalamat din si Greg dahil siya ang unang pinaghihinalaan nito. Sinabi ni Dexter na gumawa siya ng mga poster para sa Student Council at palagi siyang aktibong hinahabol nito. Ibinigay ni Greg ang poster kay Dexter at umalis. Tumakbo si Bianca at sinabi na ang may gawa ay ang boxing club president. Sinabi niya na noong nakaraang gabi, siya at si Vincent ay aksidenteng nakita ang lalaki na palihim na naglalagay ng poster sa bulletin board. Napansin ni Bianca na ang galit ni Greg ay hindi basta-basta mapapawi ng isang simpleng pagkain o pelikula. Nagulat si Bianca dahil nakalimutan niya ang kanyang date kay Vincent. Sa harap ng sinehan, nagpa-practice si Vincent na aminin kay Bianca na siya si Blake. Sa kabilang kalye, kinukuhaan ni Bianca ng litrato si Vincent na naghihintay sa kanya. Nang makita siya ni Vincent, tumakbo ito para salubungin siya dahil sa takot na baka mabangga siya. Hinawakan ni Vincent ang kamay niya at hindi niya ito binitawan hanggang sa naihatid niya si Bianca sa kabila ng kalsada. Sa loob ng sinehan, ang dalawa ay abala sa pagtingin sa suite na magjowa sa harap nila. Sinubukan nilang gayahin ang mga ito, ngunit naistorbo sila ng ingay mula sa mga manonood sa likod. May isang magjowa na dumating ng huli at humingi ng daan, kaya aksidenteng nahawakan ni Vincent ang kamay ni Bianca. Wala silang sinabi at hinawakan lamang ang kamay ng isa't isa, at dahan-dahang sinandal ni Bianca ang ulo niya sa balikat ni Vincent. Pagkatapos ng pelikula, dinala ni Vincent si Bianca sa isang sorpresa. Nalaman ni Bianca na dahil alam niyang gusto niya ang nyebe, espesyal itong inihanda ni Vincent, at nagtago pa ito ng isang regalo sa ilalim ng nyebe. Mabilis na nahanap ni Bianca ang regalo, isang cute na snowman. Bianca, ang snowman ay peke. Walang nyebe sa lungsod dahil ang totoong snowman ay hindi kayang tiisin ang kaunting init. Nang makilala kita, ganoon din ang naisip ko. Ngunit ngayon, nararamdaman ko ang matinding init. Bianca, gusto kita. Vincent, gusto rin kita. Kung totoo ang nyebe, magiging perpekto ang lahat. Biglang may lumabas na mga puting hibla sa harap ni Bianca, na parang mga snowflakes. Dahan-dahang inilagay ni Vincent ang scarf na inihanda niya para sa kanyang girlfriend. Mahilig niyang hinawakan ang mga labi niya. Bianca, ang mga labi mo ay mailasa ng orange. Sa madaling araw, ang dalawang nasaktang kaluluwa ay sa wakas ay nagkita upang magbigay ng init sa isa't isa. Habang pinagmamasdan ang bituin, itinuro ni Bianca kay Vincent ang kanyang paboritong bituin, ang Polaris, dahil ito ang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan. Alam niyang nandoon pa rin ito sa kabila ng ulan at bagyo, at sinamahan siya nito sa maraming malungkot na gabi. Gusto ni Vincent na maging Polaris ni Bianca. Gayunpaman, binigyan siya ni Bianca ng pangalawang pwesto dahil ang unang bituin sa kanyang puso ay mananatiling si Blake dahil sa kanya, nakahanap siya ng dahilan upang sumikat. Dahan-dahang niyakap ni Vincent si Bianca at bumulong ng gusto kita. Naalala ni Bianca ang sandali ng niyakap siya ni Blake. Nagulat siyang malaman na siya si Blake. Masaya si Bianca dahil ang dalawang bituin sa kanyang puso ay maaaring maging isa. Gusto niyang makinig sa mga love song kasama ang kanyang kasintahan habang pinagmamasdan ang gabi. Nang una siyang dumating sa bahay ni Vincent, namangha si Bianca sa ganda nito at hiniling nakuhanan siya ng litrato para sa memorya. Sinabi ni Vincent sa kanyang girlfriend na umakyat sa kwarto ni Blake. Naantig si Bianca dahil ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay pamilyar. Tinanong niya kung bakit puro itim at puti lang ang mga kulay. Sinabi ni Vincent na hindi siya sensitibo sa mga kulay at ito ay isang kapintasan sa kanyang mga gawa. Inanyayahan ni Bianca si Blake na umupo at pakinggan ang kanyang makulay na bersyon ng kwento ng The Crow and the Squirrel. Gusto ni Bianca na maging color consultant niya. Lumapit si Vincent kay Bianca at itinulak ito patungo sa mesa, nagpapasalamat sa kanyang color consultant. Itinulak ni Bianca si Vincent at sinabi sa kanyang maligo na ito agad. Iminungkahi ni Vincent na maaari silang maligo ng magkasama at nang makita ang gulat na ekspresyon ni Bianca, sinabi niya na marami silang banyo. Pagkatapos maligo ni Bianca, sinabi ni Vincent na matulog na ito sa kama at siya naman ay matutulog sa sahig. Tinanong ni Bianca kung bakit ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkatao bilang si Blake. Ibinunyag ni Vincent na siya ay medyo pribado, kaya pumirma siya ng isang non-disclosure agreement sa publisher. Nangako si Bianca na pananatilihin ang sikreto, pati na rin ang kanilang relasyon. Tinutulan nito ni Vincent dahil hindi dapat maging hadlang ang pag-ibig. Sinabi ni Bianca na ito ang una niyang relasyon at gusto niya itong panatilihing pribado. Sa kagustuhan na pasayahin ang kanyang kasintahan, sumang-ayon si Vincent. Masayang kinuha ni Bianca ang kamay niya. Vincent, nilalamig ka ba? Gusto mo bang umakyat at matulog dito? Bianca, pwede ba? Masayang umakyat si Vincent sa kama at humiga sa tabi ng kanyang girlfriend. Tinanong siya ni Bianca kung bakit ang The Crow and the Squirrel ang napili niyang mga bida. Naalala ni Vincent na noong high school, nakatanggap siya ng flying squirrel at gumawa siya ng treehouse para dito. Araw-araw, dinadala niya ang mga tuyong money para sa squirrel at napaka-cute nito. Isang araw, biglang nawala ang flying squirrel at ang tanging nahanap
nahanap niya ay isang balahibo ng kwago sa ilalim ng puno. Naisip niya na baka may ibang ending para sa kanila. Humahanga si Vincent sa isang mainit at masayang buhay pamilya. Naisip ni Bianca na ang mga magulang ni Vincent ay masyadong abala, ngunit mahal pa rin siya. Marahil ay katulad din sila nito na hindi magaling magpahayag ng damdamin at ngayon ay mayroon na namang isang taong nagmamahal kay Vincent. Maaga pa, pinagmasdan ni Vincent ang mukha ni Bianca sa sikat ng araw. Nang marinig niya ang kanyang nanay na pabalik, sinabi niya sa kanyang girlfriend na maghintay. Pagbaba, sinadya ni Vincent na abalahin ang kanyang nanay. Nagluto si Sue ng 2 mangkok ng noodles bago bumalik sa ospital. Alam niyang hindi makokontrol ng kanyang panganay na anak ang maraming bagay, ngunit naniniwala siyang magiging maingat si Vincent. Hiniling ni Vincent sa kanyang nanay na panatilihing lihim ang tungkol sa kanila, lalo na sa kanyang tatay. Sumang-ayon si Sue at inayos pa ang sapatos ng dalawa. Nang umalis na ang kanyang nanay, tinawag ni Vincent ang kanyang girlfriend upang mag-agahan. Pinuri ni Bianca ang luto ng nanay ni Vincent at sinabi na napakasarap nito. Pagkatapos ng klase, nahuli ni Vincent ang kanyang girlfriend na pinapanood ang boxing club na nag-ensayo. Mabilis na pinuri ni Bianca si Vincent at sinabi na wala nang mas gwapo pa sa kanya. Nag-aalala siya dahil galit pa rin si Greg kay Dexter. Noong araw na iyon, hindi man lang siya hinabol ni Dexter. Nagtaka si Bianca kung ganoon ba talaga kawalang ingat ang lahat ng lalaki. Tiniyak ni Vincent na hahabulin niya si Bianca hanggang sa dorm, hanggang sa bahay, hanggang sa dulo ng mundo. Iyan ang linyang itinuro sa kanya ni Sin. Nang marinig niyang gustong kumain ng kanyang boyfriend, mabilis na nagdisgi si Bianca. Sa restaurant, nakita ni Bianca sina Sin at Daisy. Gumawa siya ng dahilan na nakakain na siya, ngunit kaagad siyang binunyag ng gutom na tiyan niya. Alam ni Sin na nagtatago sila ng isang bagay kaya sinadya niyang maging sweet kay Daisy. Tinanong niya kung bakit nagkataong hindi umuwi sina Vincent at Bianca sa kanilang dorm kagabi. Naghinuha si Daisy na mas exciting ang palihim na date, pero sa daan pabalik, humingi ng paumanhin si Bianca dahil pinagsiselosan niya ang kanyang boyfriend sa iba. Kahit na ayaw pa niyang ibunyag ang kanilang relasyon, gusto niya talaga si Vincent. Pagbalik sa dorm, hinarap ni Bianca ang galit ni Harmony. Binalaan siya ni Harmony na nagtatago pa rin siya sa kanyang nakaraan, samantalang galit si Vincent sa kasinungalingan, kaya pala ang lahat ng takot ni Bianca ay galing lamang sa sarili niya. Kinabukasan, nag-text si Vincent at inaya siyang kumain. Nakita naman ni Harmony na nakatutok si Bianca sa kanyang telepono. Hula ni Sin, naghihintay si Vincent ng text. Nanunuya siyang sinabi na ang isang teleponong nagkakahalaga ng 10,000 ay walang nagte-text. Hindi na kailangan ang mga ganyang telepono. Ang kanyang telepono ay agad na nakatanggap ng tawag mula kay Daisy. Sinamantala ni Sin ang pagkakataon para maging sweet sa harap ni Vincent. Dahil hindi nagre-reply si Bianca, sumama si Vincent kay Sin para kumain. Sinabi ni Daisy na maagang pumunta si Bianca sa club. Gumaan ang pakiramdam ni Vincent nang makita ang anino ng kanyang girlfriend sa upuan. Sa publiko, kinain niya ang pagkain at ininom ang inumin ni Vincent. Masaya siyang umorder pa para sa kanyang girlfriend, ngunit abala ito sa pagte-text sa ibang tao. Bago pa man makakain, umalis na si Bianca. Sa student council, binigyan ni Bianca si Dexter ng isang secret gift. Ito ay isang AFSB na naglalaman ng mga material tungkol sa mga kandidato para sa pagkapresidente ng student council. Nang magpasalamat si Dexter, sinabi ni Bianca na lahat ng pagsisikap ay galing kay Greg at tagahatid lamang siya. Gustong tulungan ni Greg si Dexter, ngunit natatakot siyang tanggihan siya nito. Nag-text si Dexter upang magpasalamat at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakaintindi kay Greg. Nais ni Greg na maging maayos ang kanyang paghahanda sa application ceremony at kung kailangan niya ng audience, pupunta siya. Nang makita ni Sin si Bianca na naghihintay sa labas ng laboratorio, nag-alok siyang tapusin na ang trabaho upang makapag-date sila. Pinuri ni Bianca si Sin na napakagwapo. Nang may dumating na estranghero, mabilis niyang itinulak si Sin at humingi ng paumanhin. Dinala niya ang kanyang girlfriend sa office ng club. Nais ni Vincent na maging mas malapit kay Bianca. Biglang nakatanggap si Bianca ng text. Tinanong ni Vincent kung sino ang katext niya buong araw. Ngunit hindi man lang narinig ni Bianca ang sinabi niya. Sabi ni Bianca, katext niya si Greg tungkol sa ilang sikreto ng mga babae. Pinaupo ni Vincent ang kanyang girlfriend at hinawakan ang kamay nito at nagdrawing sa papel. Hindi na siya nakapagpigil at dali-dali niyang hinalikan ang mga labi ni Bianca. Mas mabilis pa siya kaysa kay Greg. Hindi makayanan ni Bianca ang init ng hininga ng kanyang boyfriend. Mahigpit silang nagyakapan at naghalikan na punong-puno ng pagmamahal. Sa student council, sina Bianca at Greg ay nagbigay ng mga mungkahi para sa talumpati ni Dexter. Si Bianca ay nakaupo sa tabi nila, nakangiti at pinagmamasdan ang dalawa na nag-uusap ng maayos. Sa labas, dumaan si Vincent at nakita ang kanyang girlfriend na nakatitig kay Dexter. Sa wakas, dumating na ang araw ng eleksyon. Nag-text si Bianca kay Greg at pinasigla siya na kunin na ang lalaking nagliliwanag sa entablado. Ang resulta, si Dexter ang napiling presidente ng student council. Medyo nasaktan si Vincent nang makita ang kanyang girlfriend na masiglang sinusuportahan ang ibang lalaki. Habang nagsiselebrate, tinaas ni Dexter ang baso upang pasalamatan ang lahat sa kanilang suporta. Nag-organisa si Sin ng isang laro kung saan kailangan nilang ibuhos ng alak ang sinumang banggitin niya. Nang banggitin niya ang central air conditioner, nag-unahan sila sa pagbuhos ng alak kay Dexter.
Ang pinakanasaktan ay si Sin. Pinuno ng lahat ang baso ng alak at sinabihan si Vincent na magtanghal ng isang number. Pag-akyat niya sa entablado, sinabi niya na gusto niyang gawin ang isang bagay, ngunit hindi siya sigurado kung pinapayagan siya. Biglang umakyat si Bianca sa entablado at tumango bilang pagpapahintulot kay Vincent. Opisyal niyang ipinakilala si Bianca bilang, ito ang aking girlfriend. Bumaling din siya sa mundo at sinabi, ako ang girlfriend ni Vincent. Bumaba siya sa entablado upang lumapit sa kanyang minamahal. Ngunit bukod sa kanilang kaligayahan, mayroong malungkot na mga mata ng mga taong hindi nakuha ang kanilang gusto. Habang nakikipag-usap kay Bianca, humanga si Harmony sa kanyang katapangan na habulin ang pag-ibig. Ibinahagi niya na ang kanyang buhay ay laging maayos at madali niyang nakukuha ang lahat ng gusto niya, maliban sa pag-ibig. Ayaw niyang mawala ang isang kaibigan tulad ni Bianca, ngunit kailangan niya ng oras upang gumaling ang kanyang puso. Sa amusement park, naglaro ang lahat ng carousel at hindi binitawan ni Vincent ang kamay ni Bianca. Sa likuran, palihim na pinagpapala ni Dexter ang dalawa, ngunit may isang tao sa tabi niya na palihim na nakatingin sa kanya. Sa daan pa uwi, inanyayahan ni Vincent ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa bahay niya dahil sarado na ang door. Sa kabilang banda, bumili si Dexter ng mga inumin at si Greg lamang ang naiwan na naghihintay sa kanya. Nagtaka siya kung ano ang pinakamahalaga sa kanya dahil nakikita niyang palagi siyang mabait sa lahat. Natatakot siyang magpakita ng mga negatibong emosyon sa harap ng iba. Naisip ni Greg na hindi kailangang pasayahin ni Dexter ang lahat at kung tatanggihan niya ang mga kahilingan ng iba, hindi siya sasabihin na masamang tao. Inamin ni Dexter na ang kanyang paraan ng pamumuhay ay talagang nakakapagod. Ngunit kapag nakita niya na masaya ang iba dahil sa kanyang tulong, sulit ang lahat. Naniniwala si Greg na ang patuloy na pagbibigay niya ay maaaring magbigay ng pressure sa iba, lalo na sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Narinig niyang pumayag si Dexter na subukan na unahin ang sarili. Lumapit si Greg at bigla siyang hinalikan. Nahihiya siyang tumakbo palayo at si Dexter naman ay hindi pa rin makabalik sa katinuan. Pag-uwi, mahigpit pa rin ang hawak ni Vincent sa kanyang girlfriend. Sinabihan ni Bianca si Daisy na alagaan ang grupo ni Sin. Inalalayan niya si Vincent sa kwarto at aksidenteng nadapa sila sa kama. Sa nakita niya ang kanyang girlfriend na nalasing, gusto na lamang hubarin ni Vincent ang kanyang damit. Pinakalma ni Bianca ang kanyang boyfriend at sinabing hintayin siya habang kukuha siya ng tubig. Ngunit ayaw siyang bitawan ni Vincent. Bianca, gusto kita. Sobrang nalungkot ako nitong nakaraang 2 araw. Pumayag kang maging girlfriend ko, ngunit gusto mo akong itago. Sabi mo, makikipagkita ka kay Greg, ngunit pumiti ka kay Dexter. Bianca, talagang masakit ang puso ko. Vincent, sorry. Maaga pa, umuwi ang mga magulang ni Vincent at nakita ang mga kabataan na nakakalat sa buong bahay. Agad na ginising ni Daisy ang lahat. Nagmamadaling ginising ni Bianca si Vincent. Naisip ni Vincent na wala naman siyang ginawang nakakahiya at isa pa, kinain ni Bianca ang noodles na niluto ng nanay niya. Nag-aalala siya na baka magkaroon ng masamang impresyon ang mga magulang ni Vincent sa kanya. Tiniyak ni Vincent sa kanyang girlfriend na kasama niya siya. Hawak ang kamay ni Bianca, bumaba sila upang harapin ang kanyang mga magulang. Ipinakilala ni Vincent si Bianca bilang, siya ang girlfriend ko na nag-aalaga sa akin nang malasing ako. Dahil sa takot na baka magalit ang kanyang asawa, sinubukan ni Sue na ilihis ang usapan sa pamamagitan ng pag-aya sa mga kaibigan na manatili at kumain. Gumawa si Sin ng dahilan na abala siya sa school at sinabi na sa susunod na lang sila magkita. Pinatira ni Sue si Bianca at sinabi kay Vincent na kausapin ang kanyang tatay. Pinuri ng kanyang tatay si Vincent sa pagtatago ng relasyon at sinabi na tapos na niya ang mga papeles para sa pag-aaral nito sa ibang bansa. Sinisi ni Vincent ang kanyang tatay na lagi itong nagdedesisyon nang hindi muna siya kinakausap. Nagtaka si Sue kung kailangan niya ba muna itong kausapin bago siya gumawa ng mga desisyon. Naniniwala siya na dahil sa mga masasamang kaibigan ni Vincent kaya siya nagiging pilyo. Kung magpapatuloy siya sa ganoon, hindi siya magiging matagumpay. Sinabi niya na binalak na niya ang landas ni Vincent at wala itong karapatang pumili. Nang mapansin ang tensyon, inanyayahan ni Sue si Bianca na lumabas. Ibinunyag niya na ang kumpanya ng tatay ni Vincent ay malapit ng gumawa ng bagong gamot kaya baka hindi siya makauwi kahit sa Pasko. Napaiyak si Tidete dahil hindi niya inaasahan ang ginawa ng kanyang ama. Habang kumukuha ng cake si Tidete, sinabi ni Tew sa kanyang ina kung gaano kahusay si Tidete. Masaya siya nang makita ang kanyang ina na masayang nakikipag-usap kay Tew. Nang tanungin ng kanyang ina tungkol sa kanyang pamilya, sinabi ni Tew na namana ng kanyang ama ang tradisyonal na gamot mula sa mga naunang henerasyon. Hinulaan ni Yi na ang pamilya ni Tew ay nagpapatakbo ng isang chain ng mga physical therapy center at aksidenteng tumango si Tew na nagsisisi sa kanyang ugali na magsinungaling. Pagbalik sa dormitoryo, ayaw pa ring bitawan ni Tidete ang kamay ni Tew. Binitawan muna niya ito, ngunit tahimik pa rin siyang sumunod. Ibinuka ni Tidete ang kanyang mga braso upang yakapin ang kanyang pag-ibig. Inamin niya na siya ang pinakamadikit na nobyo. Salamat sa pagtulong ni Dwight sa kampanya ni TAB. Inanyayahan niya itong uminom. Narinig na may strawberry at nut ice cream sa menu. Pinili ni ang strawberry para kay Dwight. Naalala niya na dati ay isang mani lang ang kinain nito, kaya namaga ang bibig na parang carnivorous na bulaklak. Natawa si Dwight dahil nakakahiya ang mga alaala nilang magkasama ni GED. Sa award ceremony, pangalawang pwesto lang ang nakuha ng painting ni GED. Nagkusko si Dwight dahil may alikabok sa kanyang mata, ngunit inakala ni GED na malungkot ito kaya nilapitan niya ito para aliwin. Ang kanyang pagiging inosente ay umakit sa isang may kakaibang personalidad na babae tulad ni Dwight. Kinabukasan, pumunta siya sa kantin at diretsong umamin kay GED na siyang nagulat kaya
halos masamid siya. Dahil alam niyang gusto ni G.A.G. ang tennis, hinamon niya ito sa isang laro. Ngunit sa isang bola lang, pinatumba niya ito sa lupa. Sa maulang araw na iyon, handang magpaulan si G.A.G. para lang iwasan si Dwayne. Nang makita ang paparating na sasakyan, hinila niya si G.A.G. ngunit aksidenteng natumba ito. Hiniling ni G.A.G. kay Dwayne na lumayo sa kanya hanggang maaari. Sinunod niya ang kanyang sinabi at pumunta sa ibang bansa bilang isang exchange student. Humihingi ng paumanhin si G.A.G. dahil medyo malupit siya sa magandang intensyon ni Dwayne. Pinaalala niya sa kanya ang nangyari kagabi at sa takot na mahiya si G.A.G. Sinabi niyang lasing siya, lihim na umaasa na magkakaroon sila ng panibagong simula. Sa bakasyon ng bagong taon, hindi kayang iwan ni XDDD ang kanyang kasintahan kahit ilang araw lang, gusto niyang sumama sa kanya pauwi para ihatid siya sa kanilang bahay. Hinikayat ni Tew ang kanyang nobyo na hintayin siya bumalik. Bumalik sa tindahan ng tradisyonal na gamot, sinubukan ni Tew na sorpresahin si Papa, ngunit hindi niya ito naloko. Pinakiramdaman ni Papa ang pulso ni Blake at nalaman niyang may nobyo ang kanyang anak. Nag-ingay si Tew at pinamadali si Papa na magluto ng masarap na pagkain. Samantala, nakatanggap ng text si XDDD mula sa kanyang ina. Sinabi nitong kailangan niyang mag-business trip sa Snow City at susubukan niyang bumalik bago magbagong taon. Pagbalik sa kanyang kwarto, tinawagan ni Tew ang kanyang nobyo para bigyan ito ng babala dahil hindi siya pinapayagan ng kanyang ama na magkaroon ng karelasyon. Nagplano si XDDD na magsanay tumakbo para maiwasan ang pambubugbog ng kanyang biyenan. Kaya gusto niyang puntahan si Tew. Naalala niya na noong isang araw, hinulaan ng kanyang tita na ang kanilang pamilya ay nagpapatakbo ng isang chain ng mga therapy center at tumango siya. Kailangan bayaran ni Tew ang kasinungalingan niya kaya hindi niya pinapayagan ang kanyang nobyo na pumunta sa kanilang bahay. Kinabukasan, buong araw na naghintay si XDDD sa text ni Tew. Gusto niyang sabihin sa kanya na pinipilit siya ng kanyang ama na pumunta sa ibang bansa, ngunit abala ito sa paglilinis para sa kanyang ama, kaya pinatawagan siya nito sa gabi. Ngunit, pagkatapos ng isang buong araw ng pagkapagod, nakatulog si Tew. Naghihintay si XDDD, ngunit hindi pa rin tumatawag ang nobya. Nang makita ang mukha ni XDDD na malungkot na parang ulan, agad na naging psychologist si Tew Fan at tumpak na tinukoy ang problema. Magkaiba sila ng pananaw ni Tew. Nagsumbong si XDDD na mula nang sinabi niyang gusto niyang umuwi para hanapin siya, biglang bumaba ang dalas ng pagte-text ni Tew. Isang matinding pangungusap lang ang sinabi ni Tew Sen na ang problema ay masyado siyang masunurin. Mas gusto ngayon ng mga babae ang tipo ng Zihi na mukhang malamig ngunit may mainit na puso, hindi ang tipo na cute ngunit madaling malungkot. Kung hindi mo alam kung paano panatilihin ang isang relasyon, ikaw mismo ang sisira sa iyong nobya. Inutusan niya si XDDD na mag-commute pa uwi sa bayan ni Tew at biglang magpakita sa tapat ng bahay nito. Tiyak na luluha sa tuwa si Tew. Pumasok si XDDD sa study room, hinalughog ang mga file ng comic book club at sinimulang alalahanin ang address ni Tew. Pagdating pa lang niya sa lungsod, marami ng lalaki ang nagpanggap na amateur photographer at kinuhanan ng litrato ang bawat sulok ng kalye kung saan lumaki si Tew. Nang makita ni Tew ang mga litrato, nagulat siya at agad na tinawagan si Tew Sen para magtanong. Nang marinig niyang mahirap bumili ng tiket pa uwi sa maraming lungsod tulad ng tiket sa concert, gumaan ang kanyang loob at pinagalitan siya sa paggamit ng mga larawan online para lokohin siya. Nagmamadaling ibinaba ni XDDD ang telepono upang mapanatili ang sorpresa. Ngunit, ang taong biglang lumitaw sa harapan ni Tew ay si Inswin na dumating para ungkatin ang mga lumang issue sa art exhibit. Bago pa siya makapagsalita, biglang nagsalita si XDDD at nagbanta, "Kung saktan mo ang aking kasintahan, mag-ingat ka." Nagbato si Inswin ng isang nakakagulat na linya, "Ang pagmamahal sa isang sinungaling ay parang panloloko sa sarili mo." Lumingon si XDDD sa kanyang nobya at nang makita niyang hindi ito natuwa, umalis siya. Nagpaplano si XDDD na ipakilala ang kanyang sarili sa kanyang biyenan, ngunit malamig siyang ipinakilala ni Tew bilang kaibigan ng anak ninyo. Hindi nagdamdam si XDDD. Sa halip ay nakangiting sinabi na kailangan niyang imbitahin sa hapunan ang kaibigan ng kanyang anak. Sa hapunan, ipinakita ni XDDD ang kanyang potensyal bilang isang mabuting manugang sa pamamagitan ng patuloy na pagbuhos ng alak para sa kanyang biyenan. Nang makita si XDDD na papasok na sa main topic tungkol sa hindi malinaw na relasyon nila ni XDDD, agad na sumingit si Tew at binuhusan ng tubig ang kanyang ama. Dahan-dahang sinabi ni XDDD na maagang namatay ang ina ni Tew, kaya siya lang ang nag-alaga sa kanilang pamilya. Habang lumalaki ang kanyang anak na babae, nagiging masakit ang kanyang likod at tuhod, at sa hinaharap tiyak na ang tindahan ng gamot ay aasa na lang sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, inihahatid ni Tew si XDDD hanggang sa eskinita. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan siya na mag-text sa kanya kapag nakarating na siya sa hotel. Sinabi ni XDDD na ang pinakakinamumuhian niya ay ang pagtatago ng mga bagay. Nang marinig iyon, tinanong niya, "Kaya wala kang tinatago sa akin?" Bago pa niya marinig ang sagot, nagsimulang umulan at tumakbo siya papasok para kumuha ng payong. Ngunit pagbalik niya, umalis na ito. Nang umakyat si Tew sa bahay, sinabi ni XDDD, "May problema ba kayong dalawa? Sa tingin ko, hindi lang ordinaryong kaibigan ang batang iyon." Inamin ni Tew na nasabi niya ang kasinungalingan tungkol sa propesyon ng kanyang pamilya nang tanungin siya ng ina ni XDDD at pinagsisisihan niya ito. Nang marinig ito, hindi siya pinagalitan ni XDDD at humingi lang ng paumanhin dahil hindi siya nabigyan ng mas magandang pamilya.
Ngunit sa halip na mag-alala na mawala ang isang tao, dahil sa katotohanan, bakit hindi mo subukang maging tapat sa isang pagkakataon? Sinabi niyang ang mga matatanda ay hindi mga taong walang takot, kundi mga taong may lakas ng loob na panagutan ang kanilang mga sinasabi. Kung gusto mong tratuhin ka ng iba ng buong puso, kailangan mo munang maglakas loob na ilabas ang iyong puso. Baka hindi ka nila maintindihan o mahalin, pero sa huli, hindi ka na nahihiya sa sarili mo. Kinaumagahan, aksidenteng napadaan si Tew sa lumang eskinita kung saan niya unang nakilala si Blake noon. Pero, tila hindi pa tapos ang kanyang malas dahil biglang sumugod palabas ang grupo ni Inswin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Tew ang dating nanginginig na maliit na kuneho. Agad siyang sumipa sa isang kritikal na punto ni Inswin na siyang nagpaluhod dito. Ang iba ay hindi umupo lang at agad siyang sinugod at pinalibutan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Blake. Ngunit sa pagkakataong ito ay ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo, walang pagtatago o pagtatanggol. Ngunit dahil sa dami ng kalaban, si Blake, kahit na malakas, ay hindi kayang labanan ang pag-atake at napilitang mag-backtrack. Sa kabutihang palad, mabilis na sumigaw si Tew na tinawagan na niya ang mga pulis kaya kinailangan nilang umatras. Nang makita na walang pinsala sa kanyang kasintahan, nakahinga ng maluwag si Exit at umupo sa lupa. Pagbalik sa bahay, kumuha si Tew ng gamot para gamutin ang kanyang mga sugat. May ilang dekada na si Exit bilang doktor, kaya inayos niya ang mga buto ni Exit. Nang makita niyang umuulan, sinabi niyang manatili na lang ito dahil baka sipunin ito pa uwi sa hotel. Pagkatapos, dumaan si Tew sa sala para sabihin kay Exit na kinuha na ng kanyang ama ang kanyang bagahe. Pagkasabi nito, tumunog ang telepono niya at si Tew Senhu ang tumatawag para tanungin kung naiyak na siya sa tuwa. Nahihiya si Exit sa narinig, kaya nagdahilan si Tew na aalis para makahinga siya ng maluwag. Ngunit sa may pinto, hindi sinasadya na narinig niya ang usapan. Sinabi ni Exit kay Tew Senhu na babalik siya sa lungsod bukas ng umaga. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Tew sa kanyang kwarto. Bumalik sa kanyang isip ang aral ng kanyang ama na gamitin ang katapatan upang makakuha ng tapat na pag-ibig. Madali lang pakinggan tulad ng pagbubukas ng puso, ngunit nang harapin niya ang kanyang nakaraan at ang kanyang mga kasinungalingan. Naintindihan niya na ang katapatan ay nangangailangan din ng maraming lakas ng loob. Maaga pa, nagising si Tew sa tunog ng gulong ng maleta sa sahig. Tumakbo siya palabas at nakita niya si Exit na paalis na at dahil hindi niya ito matiis na umalis, inanyayahan niya itong manatili para salubungin ang bagong taon. Ngunit bago pa niya marinig ang sagot, lumitaw si Exit sa likuran niya at personal na inihatid ang kaibigan ng kanyang anak sa istasyon. Bago sumakay sa sasakyan, binati ni Exit ang kanyang kasintahan ng Happy New Year. Sa daan patungo sa istasyon, tahimik na kinuha ni Exit ang isang album at ibinigay kay Exit. Ito ay mga larawan ni Tew mula noong bata pa siya. Sinabi ni Exit, "Ako ay isang manok na nag-alaga sa aking anak na mag-isa, kaya kailangan kong mag-isip at gawin ang lahat. Hindi maiiwasan ang mga pagkakataong maging pabaya. May mga araw na nakikita kong malungkot ang aking anak, tinatanong ko siya at sasabihin lang niyang okay lang siya. Nagpanggap din akong naniniwala sa kanya at sa huli nalaman ko na wala siyang makausap. Simula noong bata siya, mahilig na siyang magtago ng mga bagay. Ayaw niyang mag-alala ang sinuman, lalo na ang mga taong gusto niya, dahil natatakot siyang baka hindi siya sapat at iwanan siya. Ngunit ang labis na pag-iingat ay minsan ang dahilan kung bakit hindi nangangahas na lumapit ang mga tao. Walang tama o mali sa pag-ibig, kailangan lang na handa kang umunawa at magparaya." Tumahimik sandali si Exit. Iniisip ang mga hindi magagandang kasinungalingan ni Tew. Lahat ay mga malambot na salita lamang upang mapanatili ang kapayapaan para sa kanilang dalawa, ngunit ang ibinigay niya sa kanya ay pawang totoo. Sa sandaling iyon, gusto niyang yakapin siya ng mahigpit. Ano man siya, ano man ang sinabi niya o itinago, gusto niyang mahalin at patawarin ang lahat. "Tew, humihingi ako ng paumanhin sa pagpapaisa sa iyo, sa paninisi sa iyo dahil hindi ka palubusang nagtitiwala sa ating pag-ibig. Hindi ko naintindihan na para sa iyo, ang pagsisinungaling ay isang paraan upang panatilihing ligtas ang iyong sarili, ang mga mahal mo, at maging ako. Ngunit kung hihiling ako ng isang bagay para sa bagong taon, sana ay mamuhay ka ng mas komportable at mas malaya nang hindi kailangang magpanggap na malakas para protektahan ang lahat." Umiti si Tew at sinabi, "Alam kong gusto mong pag-usapan ang pag-aaral sa ibang bansa. Kahit na umalis ka, maghihintay ako." Sabi ni Exit, "Hindi ako aalis dahil ang lugar na gusto kong balikan ay laging nasa tabi mo." Nang marinig iyon, yumakap si Tew kay Exit na parang isang maliit na squirrel na nakahanap ng kanyang pugad. Pagkatapos ng mainit na yakap, hinila niya ito patungo sa kanyang dating high school. Kadalasang tinatawag ng mga tao ang kabataan na pinakamagandang panahon ng buhay. Ngunit para kay Tew, ito ay parang isang lumang pelikula na pinapanood ng paulit-ulit na ayaw na niyang panoorin muli. Sabi niya na nag-aral siya sa parehong paaralan ni Inswin, isang kaibigan na mahilig mangbuli. Isang beses sa isang eskinita, hinarangan siya nito at humingi ng pera. Sa oras na iyon, para protektahan ang kanyang sarili, pinili niyang magsinungaling, tanging iyon lang ang paraan upang makatakas siya sa panganib. At isang beses lang, lumitaw si Blake upang tulungan siyang makatakas. Ngunit kalaunan, naintindihan niya na hindi laging makakarating si Blake sa tamang oras, kaya natuto siyang tumakas mag-isa.
mag-isa. Sabi ni Tew na gumamit siya ng isang tumpok ng mga libro na mas mataas pa sa kanyang tangkad upang itago ang kanyang sarili. Sa paaralan, ang pinakakinatatakutan niya ay ang mga titik at ang tanging paraan upang makaalis sa lugar na iyon ay ang mag-aral hanggang sa maubos ang kanyang lakas para makakuha ng sapat na marka upang makalayo. Ang bubong na may hangin ay ang tanging tahimik na lugar kung saan siya nagtago mula sa katahimikan at takot. Ang dating ako ay mahiyain at ang kasalukuyang ako ay hindi pa sapat ang lakas ng loob upang balikan ang mga araw na iyon, kaya nasanay akong magsinungaling. Sumagot si Tidere, ikaw ay si Tew at hindi ka kailanman naging mahina. Para kay Blake, ikaw ang pinakamatapang na squirrel sa buong lupain. Hindi mo na kailangang mamuhay sa anino ng nakaraan dahil ngayon ay ligtas ka nang nakalapag sa tabi ng kwago na pinagkakatiwalaan mo. Pag-uwi sa bahay, nagulat si Tidere nang malaman na ipinagpaliban ng kanyang mga magulang ang kanilang trabaho, kaya ang bagong taon na ito ay isang hindi inaasahang muling pagsasama. Nang makita ang mahabang gasgas sa pisngi ng kanyang anak, nagmamadaling kumuha si Githi ng gamot. Nagpapahid siya ng gamot habang sinasabi na nakumbinsinan niya ang kanyang ama na hindi na siya pipiliting pumunta sa ibang bansa. Naalala niya ang sinabi ni Tew na ang kanyang anak ay malamig sa labas, ngunit sa loob ay nangangailangan ng init ng pagmamahal higit kaninuman. Ang batang ito ay nangangailangan lamang ng isang yakap at isang taong makakaintindi upang maging malambot na parang cotton candy. Diretsong pumunta si Githi sa kusina. Ito ang unang pagkakataon na siya mismo ang nagluto para sa kanyang anak. Siguro ay hindi ito ang pinakamasarap na pagkain, ngunit para kay Tidere, iyon ang pinakamainit na hapunan sa kanyang buhay. Kinagabihan, tahimik na dumaan si Githi sa kwarto ng kanyang anak at dahan-dahang nagsabi, matulog ka na ng maaga. Tumalikod si Tidere at walang sinabi, ngunit nang bumalik siya sa kanyang mesa, nakita niyang may nakalagay na bote ng gamot para sa peklat doon. Pagbalik sa paaralan, agad na hinanap ni Tew si Tew. Ayaw na niyang umiwas kaya umamin siya, hindi ako assistant ni Blake at ang taong naglagay ng kamera sa banyo ng mga babae ay kaibigan ko sa high school. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono niya at si Tihi ang tumatawag para sabihing na leak online ang tunay na pagkakakilanlan ni Blake. Sa kabilang banda, katatanggap lang ni Tidere ng termination contract mula sa editor-in-chief na si Vu. Inakala ng lahat na magkakaproblema siya, ngunit bago pa man siya mabahala, sinabi ng editor na si Vu, naghahanda akong mag-sign ng bagong kontrata sa kanya, sa kondisyon na sa pagkakataong ito, hindi na kailangan pang itago ang pagkakakilanlan ni Blake. Kaya pala, isa lang itong pre-planned media stunt. Nang magtipon ang grupo sa opisina, walang makapaniwala na ang kaibigan nila ay si Blake. Umiti ng mapait si Tidere at sinabi, ipapaliwanag ko ang lahat sa opisina, baka isipin niyo na kambal kami ni Blake. Pagkatapos marinig ang buong kwento, si Tew ay na-touch at medyo nainggit, ngunit mas nangingibabaw pa rin ang pagiging fan niya. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at kinuhanan siya ng maraming litrato. Nag-explain din si Tew, hindi talaga ako assistant ni Blake. Humihingi ako ng paumanhin sa panlilin lang sa inyo na sumali sa club. Naging tahimik sandali ang paligid, ngunit pagkatapos ay lumapit si Tew at sinabi, alam kong para sa ikabubuti lang ng club ang ginawa mo. Hindi ba't ikaw ang nagmungkahi ng ideya para sa eksibisyon upang iligtas ang club sa pagkakabuwag pagkatapos ng problema sa boxing team? May sapat ka ng lakas ng loob na umamin at iyon ay mas mahusay kaysa sa maraming tao. Yumuko si Tew at sinabing, talagang humihingi ako ng paumanhin sa pagkawala ng inyong tiwala. Sana ay magkaroon ako ng pagkakataon na maibalik ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagtinginan, sabay-sabay na tumango ang grupo bilang pagsang-ayon. Pagbalik sa dormitoryo, inihayag ni Githi na nag-apply siya para sa isang exchange student program at malapit nang lumipad patungo sa Europe. Bago siya umalis, naghanda siya ng dalawang maliit na regalo para sa dalawang malapit niyang junior. Ang atmosphere ay parang graduation scene sa isang pelikula, ngunit nangako ang grupo na magkikita-kita silang muli pagbalik niya. Isang iglap lang ang lumipas, opisyal nang lumabas ang bersyon ni Blake na nakasuot ng maskara at nagkaroon ng kanyang unang fan signing. Nakaupo sa tabi si Tew na may mukhang tuwang-tuwa dahil ang pagsama niya sa kanyang idolo ay hindi lang isang pangarap na natupad, kundi isa ring magandang pagtatapos sa isang mahirap na paglalakbay sa pagsuporta sa kanyang idolo sa buong kabataan niya. Sa kabilang banda, tinanggihan ni Githi ang imbitasyon ng mga babae sa kabilang klase upang kumain kasama si Ihi. Si Tew naman ay hindi na kailangang sabihin pa, siya pa rin ang pambansang nobyo sa mata ng lahat. Samantala, si Tew, ang squirrel, ay nakaupo sa tabi ng dagat na may hawak na season 3 ng comics ni Blake. Bigla siyang nakatanggap ng isang malumanay na halik mula kay Tidere. Hindi siya nakapagsalita nang tumakbo siya patungo sa dalampasigan. Tumakbo si Tew at tumalon sa kanyang mga braso, na tila ito ang pinakaligtas na kanlungan. Sabi nila na ang isang kasinungalingan ay maaaring magdala ng sandaling kaligayahan, ngunit ito ay susundan ng daan-daang iba pang kasinungalingan upang takpan ito. Ngunit kapag mayroon kang sapat na lakas ng loob na alisin ang iyong maskara, makikita mo na ang naghihintay sa iyo ay hindi galit kundi isang mata na puno ng kabaitan. Dahil ang katapatan na iyon, kahit na dumating ng huli, ay maaari pa ring magpagaling ng mga sugat sa ating mga puso at sa puso ng mga mahal natin. Ito rin ang oras na hindi na natin kailangang magkaharap na parang estranghero, kundi magkasama nating harapin ang mga bagyo sa labas. Dito na nagtatapos ang serye. Nais ko sa inyong lahat ang mabuting kalusugan upang suportahan ang aming koponan. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa mga susunod na serye. Kaya, paalam at magkita-kita muli. Bye-bye!